Isang araw lang matapos ang kanilang kasal, nawala ang asawa ni Luna dahil sa bagyong nanalanta sa kanilang kinaroroonan. Ang mas masakit pa, hindi na nahanap ang katawan nito. Since then, mag-isa na niyang hinarap ang buhay kahit mahirap iyon. Ang nagpatibay ng kanyang loob, ang nabuong anghel sa kanyang sinapupunan. Hindi niya inasahan ang muli nilang pagkikita. Nagtatrabaho siya sa isang company at sa Jonas mismo ang kliyente niya. Galit na galit siya ng itanggi ng lalaki na kilala siya nito. Hanggang sa ma-realize niyang hindi ito umaarte lamang. Hindi talaga siya nito maalala. Kung malalaman ni Jonas ang totoo, hindi pa rin siya nakasisiguro kung siya ang pipiliin nito o ang bago nitong asawa dahil may amnesia ito. Isa na naman pong bagong kwento ang ating mapapakinggan. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay. Ang kwentong pag-ibig ng mag-asawang Mr. and Mrs. Anduesa, ang masakit na sinapit matapos ang kanilang kasal, gaano kahirap harapin ang araw-araw kung ang taong mahal mo, mawawala na lang bigla. Paano mo tatanggapin na nagkita nga kayo? Hindi ka naman niya nakikilala, masakit pa. Nalaman mo na may asawa na pala ito. Paano mo sasabihin sa anak mo na buhay ang ama niya pero may iba ng pamilya? Bago po tayo magpatuloy, please like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod pang upload. So beautiful! Bulong ni Jonas kay Luna habang nakatitig sa kanya. Palubog na ang araw noon at nakaalis na ang lahat ng kanilang mga bisita, kaya naiwan silang dalawa sa malawak na bakuran ng bahay na iyon na malapit sa dagat. Naitabi na rin ng caterer ang mga lamesa at upuan na kukunin na lang raw ng mga ito sa kinabukasan. Suot pa rin nila ang kanilang pangkasal at kasalukuyan silang nakaupo sa madamong bahagi ng front lawn. Pinalandscape pa iyon sa pinsan at natatanging kamag-anak sa Pilipinas ni Jonas bago umalis patungong Australia, kung nasaan naninirahan ng lahat ng kapamilya ng napangasawa. I love you, sabi ni Luna. I love you, Luna. I have never and will never love anyone like I love you. Tinitigan ni Luna si Jonas mula sa mga matang nakatitig rin sa kanya, sa matangos na aristokratong ilong at mga labing mapula at mamasa-masa pa mula sa huling halik na kanilang pinagsaluhan. She wondered kung kailan siya magsasawang titigan ng asawa. Maybe never. Asawa? Yes. Eksaktong 8 hours and 30 minutes mula nang mangako sila sa isa't isa ng habang buhay na pagsasama. May pumatak na ulan sa kanyang noo. Ngayon pa lang nagsimula ang ulan na ikinakatakot nila kanina. Nakangiti si Luna dahil nakisama sa kanila ang panahon. Naghintay ang ulan na matapos ang seremonya at ang kanilang reception. He kissed the droplet on her forehead. Pagkaangat ng mukha nito, ay muling pumatak ang isa pang malaking butil na sinundan pa ng isa. She laughed, the happiness in her laughter. Let's go. Pumasok na tayo sa loob. Mababasa kaya? Gusto kong dito lang muna tayo, sabi ni Luna. Ayaw niyang umalis sa kinaroroonan. Gusto niyang i-capture ang sandaling iyon sa kanyang utak. Brat, biro ni Jonas. Ipinalupot niya ang dalawang braso sa leeg ng lalaki at lumiyad para halikan ito sa labi. Nag-iba ang tingin sa mga mata nito. Nawala ang halakhak sa lalamunan ni Luna, but she could still taste it from his lips. Want you, sabi nito. Now. Dito? Tanong niya. Ngumiti ito ng isang pilyong ngiti. Why not? We're all alone here. But it's raining. You love the rain, Luna? Totoo yun. Hindi nga ba sa ulanan sila unang nagkakilala dahil naglalakad siya ng walang payong? Mas tama yatang i-celebrate natin ang wedding day natin sa ulanan na ganito. Anito, masisira ang wedding gown ko. Protesta niya kahit half-hearted lang naman ang protestang iyon. E di tatanggalin natin, nakangiting sabi nito habang sinisimulan na ang pagtatanggal dahan-dahan ng kanyang veil. Hinahalikan nito ang bawat bahaging marahan nitong tinatanggalan ng piraso ng kanyang kasuotan. Unang pagkakataon na hinuhubaran siya ng isang lalaki. Unang pagkakataon din niyang nararanasan ng ganoong haplos. Lumalakas ang patak ng ulan pero sinasang alang-alang na lang yung init mula sa kanilang mga katawan, ang lamig ng tubig. Pumalibot sa kanya at naging tila sapin sa kanyang likuran ang puting wedding gown. Hindi na niya suot ang wedding gown. Nabuhatin siya ni Jonas papasok ng bahay patungo sa kanilang silid. After shower,
Magkaharap sila sa kama at tahimik na nagtitigan habang nakangiti sa isa't isa. 5 children? Kapag Juan ay nakangising sabi ni Jonas, tumaas ang kilay niya. 5 lang ang kaya mo? Hindi niya mapigilang mangiti. Pagkasabi noon, parehas sila ni Jonas na lumaki na halos walang kapamilya. Kaya lagi na nilang napapag-usapan ang pangarap nilang malaking pamilya. Kaya nga 5 silid sa bahay na napili nila ay para paghandaan iyon. Si Jonas ay anak ng isang half Filipino, half Australian adventurer na bagamat hindi nagkulang sa financial support, sa ina nito ay absentee parent kung kaya't hindi na ito nasundan pa ng kapatid hanggang mamatay ang mami nito 5 years ago. Sinundan na rin ang pagkamatay ng daddy nito 3 years ago naman. Well, actually, ikaw ang inaalala ko. Baka hindi mo na ako kayanin. Siya naman ang umisi. Wanna bet? Tumawa na malakas si Jonas. Sabi ko na nga ba, I married the perfect girl. He kissed the tip of her nose. Wala pang 30 minutes silang nakakatulog nang biglang tumunog ang cellphone ni Jonas. Sabay silang nagising. Inabot nito ang telepono at sinagot iyon. Okay, andyan na ako. Narinig niya sabi ni Jonas sa kausap na hinala niya ay kasamahan sa trabaho. Tumayo ito at nagsimulang humugot ng damit sa closet. Han, saan ka pupunta? Tanong ni Luna. Kinakabahan siya dahil tila lalo pang lumakas ang ulan habang natutulog sila. Malakas ang huni ng hangin at tila mga hampas sa bintana nila ang tubig ulan. I'm sorry babe, kailangan nila ako sa station. Babalik din ako kaagad. Will you be okay here na mag-isa? Siya ay okay lang pero masama ang kutob niya para sa lalaki. Gusto niya talaga itong pigilan pero alam niya ang trabaho ng lalaking pinakasalan niya at alam niyang hindi makakatulong kung magpapabibi siya rito at pipigilan niya ito dahil lang sa kinakabahan siya. Dapat sanayin niya ang sarili niya sa trabaho nito. Huwag kang mag-worry sa akin. Ikaw ang lalabas. Ikaw ang mag-ingat. I will. Isinuot nito ang uniformeng jacket at lumapit sa kanya para halikan siya. He stopped and breathed deeply. God, dapat hindi na lang ako aalis. Anito bago siya talikuran para kunin ang emergency bag nito. Tumayo na siya sa kama at sumunod dito para ihatid ito palabas ng bahay. Muli pa itong humalik sa kanya ng pagpapaalam bago bantulot na umalis. Jonas, tawag niya rito. Lumingin na to sa kanya. Babalik ka naman kaagad, hindi ba? Humakbang ito pabalik sa kanya at iyakap siyang muli bago siya halikan sa noo. Yes, Mrs. Anduesa. Paano namang hindi? Hindi pa nga ako nakakaalis na miss na agad kita. Sumakay ito sa Land Rover nito bago nag-drive palayo at naiwan siyang nakatayo sa may pintuan ng bahay. Pinanood niya ito hanggang mawala ang taillight ng sasakyan sa kanyang paningin. Tila nilamon iyon ng napakasungit na panahon. 10:00 na ng umaga ng sumunod na araw na magising sa Luna. Tapos na ang napakalakas na hangin at ulan at ang sikat ng araw ay iyong tulad ng katatapos pa lamang na bagyo. Ilang oras pa lang siya nakatulog dahil hindi niya maalis ang kaba mula nang makaalis si Jonas. Pupungas-pungas pa siya nang marinig ang tunog ng kanilang doorbell. Agad siyang bumangon dahil inisip niyang si Jonas iyon. Naiwan lang siguro ang susi kaya nagdo-doorbell. Nang buksan niya ang pintuan ay hindi si Jonas ang napagbuksan, kung hindi ang dalawa sa kasamahan nito. Alam niya dahil suot ng mga ito ang uniformeng katulad ng kay Jonas bago ito umalis. Nagsimula siyang umiti ng pagbati bago makita mga expressions sa mukha ng mga bisita. Nang mapansin niya iyon, ay tila naiga ang lahat ng dugo niya sa katawan. Alam na niyang may mali. Kayo po ba ang misis ni Jonas Bernard Anduesa? Magalang na tanong ng isa. Pakiramdam niya ay natuyo ang kanyang lalamunan, kung kaya't walang lumabas na boses mula roon. Tumango na lamang siya bilang tugon dito. I am sorry, ma'am. Nagkaroon ng aksidente sa dagat. Yung nagre-rescue kami. Yung sinasakyan na rescue boat ng team ni na Jonas. "Ah, ano?" Tanong niya na parang hindi nauunawaan ang sinasabi nito. Mrs. Anduesa, anong sinasabi mo? Sa pangalawang pagkakataon ng kanyang pagtatanong ay may histerya ng maririnig sa kanyang boses. Ma'am, nahanap na po ang bangkay ng dalawa niyang kasama. Dalawa pa po silang nawawala sa dagat. Pero nahanap namin ito. Iniabot nito sa kanya ang isang jacket na basa pa sa tubig ng dagat. God, dapat hindi na lang ako aalis. Iyon ang sinabi ni Jonas sa kanya matapos isuot ang jacket na iyon kanina lang. At ngayon, ay may isang nangingitim na bahagi sa jacket kung saan may bahagya rin itong punit. Tiningnan niya iyong mabuti.
It was blood. Hindi na niya narinig ang sunod nitong sinabi. Parang hindi konektadong salita ang tanging pumapasok sa utak niya. Aksidente? Bangkay? Nawawala? Hindi na siya makahinga dahil sa biglaang pagdaloy ng lahat ng dugo niya pataas sa kanyang utak. Nawalan siya ng malay. Naniwala siyang bangungot lang ang lahat. Ang tawag sa cellphone, ang pagpapaalam ni Jonas, ang pagdating ng mga taong nagbalita sa kanya, ang dugo sa jacket na iniabot sa kanya. All those were part of the nightmare na nagpapaulit-ulit sa utak niya. Alam niya, maya-maya lang ay magigising siya nakatabi si Jonas. Mayayakap niya ito, mahahalikan. Masasabi nito sa kanya na hindi siya nito iiwan. Dahil siya lang at wala nang iba pa itong mamahalin. Tulad sa isang masamang panaginip kung saan minsan ay mayaaring puwersahin ang sariling gumising. Pinipilit niya ang sarili para magmulat ng mga mata pero nanatili siyang trap sa panaginip na iyon. 1, 2, 3 linggo ang lumipas at naubusan na siya ng pinangahawakang pag-asa na buhay pa si Jonas o na mahanap pa ang katawan nito. For God's sake! Tumigil na nga sila sa paghahanap dito matapos ang 3 araw at nag-uusap na ang mga katrabaho nito para sa isang memorial ceremonies na tinanggihan niya dahil hindi siya naniniwala na pwedeng mawala sa kanya si Jonas ng ganun-ganun na lang. Luna, panaginip lang ito, wake up! Parati niyang sinasabi sa sarili pero hindi na siya nagising mula sa bangungot na iyon kahit pa nga may mga taong bumibisita sa kanya para gisingin siya sa katotohanan. Magdasal ka, Luna. Kung ito ang kagustuhan ng Diyos, dapat mo nang tanggapin. Payo sa kanya ng pastor ni iyong tito. Tiningnan niya ito ng matalim. Kagustuhan ng Diyos? Napansin niyang naumid ito ng bahagya sa karahasan sa kanyang boses nang itanong niya iyon. Bakit gusto ng Diyos na maghirap ako ng ganito? Wala naman ako masamang ginawa kahit kanino, tito. Buong buhay ko. Pinilit kong maging mabait at mabuti dahil sabi mo, parating may kapalitang kabutihan. Tumingin siya sa kapatid ng ina niyang hindi niya rin nakilala. Kinuha rin ng Diyos na sinasabi nito bago pa man niya makilala. Tito, di ba malapit ka sa Diyos? Nakikiusap ako. Ipaliwanag mo sa akin kung ano bang ginawa ko at sinasaktan ako ng Diyos ng ganito. Luna, simula nito, hindi natin agad nalalaman ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Ang dapat lamang ay manalig tayo at maniwalang kung ano man na nangyayari sa atin, hinahawakan pa rin niya tayo sa kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang pastor. Hinayaan lang ang luhang umaagos sa kanyang pisngi. Patawarin mo ako, tito, kung hindi ko kayang paniwalaan iyan ngayon. Luna, hindi na niya ito hinayaang magsalita pa. Ang mga salitang dapat sana ay makakapagpagaan sa kalooban niya, ay lalo lang nagpapatindi ng sama ng kanyang loob. Gusto ko lang mag-isa. Mas kailangan mo ng may kasama. Hindi pwedeng narito ka lang mag-isa sa bahay na ito. Walang mag-aalaga sa'yo. Nang mahahalatang wala siyang balak makinig, ay bantulot na tumayo ito. Iiwanan ko si Melda dito para may katulong ka man lang sa mga gawaing bahay. Gusto ko lang mag-isa. Ulit niya. Luna, hindi naman pwedeng ganoon. Kung nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo, alalahanin mong hindi ko pa rin pwedeng baliin ang pangako ko sa iyong ina na aalagaan kita. Para man lang doon. Hindi na siya kumibo nang sabihin nito iyon kung kaya't naiwan sa kanya ang kasambahay na siya nag-aasikaso sa kanya. Hindi rin kasi madali sa kanyang tito na lagi siyang puntahan dahil napakalayo ng mga ito sa kanilang lugar. Mahigit 10 oras ang biyahe by land. Alam niyang hindi ito aalis hanggat hindi siya pumapayag sa kagustuhan nito. Magdadalawang buwan na mula nang mawala si Jonas na magising siya sa hindi maipaliwanag na makiramdam. Pumangon siya at sumilip sa bintana ng kanyang silid na nasa pangalawang palabag ng bahay nila. Nag-aagaw liwanag pa lamang sa labas ngunit parang may humihikayat sa kanyang lumabas. Bago tuluyang makalabas ng bahay ay nasilayan na niya ang kanyang refleksyon sa glass partition patungong kusina. In her white flowing gown, para na siyang isang aparisyon. Masyado siyang namayat at ang mahabang buhok niya ay halos walang kinang. Hindi na siya nagsuot ng sapin sa paa. Tinawid ng kanyang mga hakbang ang marble
na nandoon sa sahig patungo sa grass lawn kung saan she stood at the exact place where they first made love. Umikot siya tiningnan ang buong paligid. Ang lugar na iyon ang pinakamagandang lugar sa buong mundo. Pumikit siya tila narinig pa niya ang boses ni Jonas. "You are beautiful." Bulong nito. Gusto niyang maramdaman ang haplos nito sa kanyang pisngi, pero ang malamig na hangin lamang ng umagang iyon ang naroon para sa kanya. "Jonas," bulong niya, "sabi mo babalik ka. Sabi mo, sandali ka lang mawawala. Sabi mo, hindi mo kayang mawala sa tabi ko. Hindi mo ba naisip na baka hindi ko rin kayang mawala ka sa tabi ko?" Umupo siya sa damuhan dahil hindi niya nakaya ang pangihinang kanyang nararamdaman. Saka siya sumubsob sa kanyang dalawang mga palad at iniiyak ang unos sa kanyang dibdib. Doon siya inabutan ni Melda na magising ito. "Luna!" Hinaplos nito ang kanyang likod. Hindi siya tumunghay para tingnan ito. "Luna, baka kung mapaano ka dito, nauulanan ka na." Nagulat pa siya nang sinabi nito iyon dahil hindi niya naramdaman kung kailan nagsimulang bumuhos ang ulan. Nang marinig iyon ay sa kanya lang naramdaman ang lamig ng tubig sa kanyang likod. Hinayaan niya ang sarili niyang alalayan ni Melda papasok sa bahay. Dala marahil ng kahinaan na ng kanyang katawan at pagkabasa ng umagang iyon, napakasama ng pakiramdam ni Luna ng gabing iyon. Kinabukasan ay nagsusuka na siya kaya nagpanik si Melda at dinala siya sa pinakamalapit na ospital sa kabila ng kanilang pagtutol. "Mrs. Anduesa," sabi sa kanya ng doktor, pagpapaalala sa kanya ng katotohanan siya ang halos byuda ni Jonas. Halos dahil hindi pa maideklarang patay ang asawa niya. Kailangan maghintay dahil wala namang nakikitang bangkay. Tumingin siya sa doktor at nakangiti ito sa kanya, pero nababanaag niya sa mukha nito ang pinaghalong awa at concern. Maliit lang ang lugar na yon. Sigurado siyang alam ng lahat ng tao ang istorya ng isa't isa. "You're pregnant," sambit nito. Napabukas ang kanyang mga labi pero hindi siya agad nakapagsalita. "Congratulations, Mrs. Anduesa. You are almost 2 months pregnant." Pagkumpleto ng doktor sa balita nito, mabagal bago niya naramdaman na umiiyak siya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos 8 linggo, umiiyak siya hindi dahil sa lungkot o galit o sama ng loob. Umiiyak siya dahil sa kaligayahan. Nagkaroon lang muli ng direksyon ang buhay niya nang malaman ng tungkol sa pagbubuntis. Marami siyang kailangan gawin. Wala siyang trabaho. Unang-una, hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang perang naiwan ni Jonas. Hindi niya alam ang arrangement sa bahay na tinitirhan nila dahil ang alam niya ay hindi pa iyon fully paid. Alam niya nagbayad ng down payment pero ang balance ay inutang sa bangko at hindi pa tapos sulugan. 6 months, naisip niya. Abot siguro ang pera sa bangko para mabuhay siya ng mahigit 6 na buwan, makapanganak at pagkatapos ay makahanap ng trabaho. Itutuloy niya ang plano nila ni Jonas na ituloy niya ang pag-aaral matapos silang magpakasal. 24 units pa ang kulang niya sa kolehiyo para makagraduate. Kung ipagpipilitan niya, kaya niyang tapusin iyon ng isang semester sa halip ng 1 taon. May kilala siyang nagawa iyon sa pamamagitan ng pag-overload. Makakuha niya ang degree niya bago siya makapanganak. Pagkapanganak, maghahanap siya ng trabaho. Dahil sa bagong buhay sa tiyan niya, nakahanap siya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Nanganak siya sa araw ng kanyang graduation. "Daphne," bulong niya sa napakagandang batang babae sa braso niya. Kamukha niya ang bata. Maliit na version ng ilong at labi na mukhang kahugis ng sa kanya ang narito. Pero nang magbukas ito ng mga mata, nakita niya ang mga mata kay Jonas. "Daphne ang pangalan mo at walang hindi gagawin si Mami para sa'yo." Hinalikan niya sa noo ang sanggol at namalayan niya lang na umiiyak siya na pumatak ang isang luha sa noo nito. "Mamahilin ka rin ni Daddy mo kung nakita ka niya. Pero wala siya rito. Wala na siya. Kaya natin to, di ba?" Nakatitig sa kanya ang bata na para bang naiintindihan nito ang sinasabi niya. May maliit na ngiti na gumalaw sa labi nito. Sabi ng nurse, gas lang daw iyon. Pero hindi siya naniniwala. Ninitian siya ni Daphne at senyales iyon mula sa anak niya. Kakayanin nila itong dalawa. 3 buwan matapos niyang makapanganak, ay handa na siya para magtrabaho. Isang kumpanya ang naghihintay sa kanya ang agad niyang pinuntahan. Sa unang araw niya sa trabaho,
Pakiramdam ni Luna ay literal na nagsisimula siya ng panibagong chapter ng buhay niya. Ngunit mas malaking pagbabago pa pala kaysa inaasahan niya ang mangyayari. Isang araw na magkaaberya sa department niya dahil isang empleyado ang nakahack sa kanilang systems. Dahil pamilyar na pamilyar ang hacker sa systems, alam din ito kung paano i-safeguard ang sarili. Wala sa mga naroong empleyado ang makatrack ng kinalalagyan nito. Sigurado si Luna, tsamba lang yun. Pero siya ang nakatrace sa location ng hacker sa pamamagitan ng isang programang matagal nang dinedevelop ng company, ngunit may ilang kakulangan kaya hindi gumagana. Nahanap niya ang kakulangang iyon at naipasok sa programa para sa matagumpay na pagkahuli ng hacker. She practically saved the entire operation of her department. Ipinatawag siya sa opisina ng mismong presidente sa opisina nito. Miss Anduesa, maupo ka. Utos nito sa kanya na middle-aged na executive. Sumunod siya sa sinabi nito. I called you to thank you personally. Simula nito, I was only doing my job. Tugon niya, yes, and you did a very good job. Excellent. Actually and totally unexpected para sa isang baguhang tulad mo. But then, hindi naman tayo dapat magulat, hindi ba? Nagtaas ng bahagya ang kanyang kilay dahil tila may mga alam ito ukol sa kanya. Noong grade 6 ka, gumawa ka ng isang napakasimpleng ngunit epektibong system para ma-access ang mga confidential files mula sa computer ng inyong office principal. Hindi niya alam kung paano nito iyon nalaman. Ginawa niya lamang iyon para ipagtanggol ang isang kaklaseng pinag-iinitan ng mga teachers samantalang alam naman niyang ito ang pinakamagaling sa buong klase at iyon ang gusto niyang patunayan. Ay, simula niya upang ipagtanggol ang sarili. Hindi siya nito pinatapos. Noong high school ka naman, Inisa-isa nito mga ilan niyang nagawa gamit ang kanyang skills sa computer. Tinapos nito iyon sa pamamagitan ng pagsasabing, Miss Anduesa, parang hindi mo alam at parang hindi rin nagre-reflect sa mga university grades mo. Although matataas ang grades mo, but you are capable of so much more. You are a genius. Bago pa siya makapag-react ay nagpatuloy sa pagsasalita ang kanyang boss. I want to introduce you to someone who can develop your talents further and put it to better use. Anito, I want to introduce you to my son, Alan de la Cruz. As if on cue, pumasok sa silid ang isang matangkad na lalaki na may magandang tindig. His instance reminded her of Jonas, but a part of her recognized that this man had more power than Jonas. Gwapo ang lalaki pero tila secondary na lang ang pagiging gwapo nito sa lakas ng personalidad at pakiramdam ng kapangyarihan na nanggagaling dito. Hi Luna, bati ng bagong dating sa kanya. May ngiti sa labi nito. Ngiti iyon ng isang taong tila kilalang kilala hanggang kanyang kaloob-looban. Good morning, sagot niya. Iwan ko na muna kayong dalawa, sabi ng mas matandang De La Cruz. Thanks dad, tugon nito sa ama. Tila hindi bagay ito na tumawag ng daddy kahit kanino. Mas maniniwala pa siya kung ibinabalang ito ng kidlat sa mundo bilang isang anak ng isang Greek god. Pagkaalis ng matanda ay bumaling ito sa kanya. Muli itong ngumiti. I want to invite you to work for me. Sabi ni Alan, work for you? Ulit ni Luna. Yes, as what? As an agent. Pakiramdam niya bigla ay nasa isang pelikula siya. Matatawa siya kung hindi wala sa anyo ni Alan ang pagiging katawa-tawa. We get our clients through a network of referrals. Matagal na kami naghahanap ng isang computer whiz. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa pagiging overwhelmed sa sinasabi ng kaharap. Miss Anduesa, please know that I hire only the most intelligent, most skilled, and most promising women. Naniniwala ako mataas ang qualifications mo sa lahat ng aspetong nabanggit ko. Hindi ko masyadong naiintindihan, pero mukhang kung ano man ang iniaalok mo parang delikado ang trabaho. Bakit ko gugustuhin magtrabaho sa ganyang klase ng trabaho? Ngumiti si Alan. Dahil ang iaalok ko sa'yo ay sapat na para maibigay mo ang lahat ng pangangailangan ni Daphne at higit pa. It will allow you to keep the house by the beach na balita ko ay malapit ng maramata. Dahil 4 na buwan ka nang hindi nakakabayad sa mga bangko ng mortgage, maititira mo ang anak mo sa mas maayos na tahanan dito sa Maynila. Maipapasok mo siya sa pinakamahusay na paaralan. Higit sa lahat, mapapaghandaan mo kung sakaling ang sa ngayon ay non-threatening na heart murmurs na narinig ng iyong pediatrician pero sabi rin niya ay kailangang bantayan dahil maaaring maging problema in the future. Tumayo si Alan at inilahad sa kaniya ang isang kamay. Welcome to FE, Agent Rain. Tinanggap niya iyon at nakipagkamay sa kanyang bagong boss. Happy anniversary! Tumaginting ang 4 na baso na itinaas nila para sa toast para sa isang taong
niya bilang isang Fed. Tiningnan ni Luna ang tatlong kasama sa silid, ang tatlong pinaka-magaganda, matatalino at matatapang na babaeng kakilala niya, si Fire. Bagay dito ang pangalan nito dahil ang bawat galaw nito ay parang umuusok sa lakas ng sex appeal. Alam niyo mag-flip lamang ng buhok o maglakad ng signature nitong glide, ay may at least isang lalaki ang gagawin ng lahat ng gusto nito, si Earth. Tulad ng ibig sabihin ng pangalan nito na Earth, ang pinaka-cool sa kanilang lahat. Kung titingnan nito ay tila walang katatakutan o iiyakan. Earth was also the most breathtakingly beautiful of them all, with her Egyptian eyes and exotic coloring. Sa Wind naman, tulad na nakasanayan ay tila hindi mapakali, makulit, palatawa. Tilang parang may kailangan gawing kabulastugan. Lagi tuloy napapatawag ni Alan. Pinakapasaway ito sa kanilang apat. Hindi niya alam ang tunay na pangalan ng mga kasamang miyembro ng Fed, bagamat malimit silang magkita sa headquarters na ito. Never silang nakita sa labas bilang magkaibigan, bawal iyon para sa kanila. Pero ang apat na mga ito ang pinakamalapit sa best friends na maituturing ni Luna kahit pa ang simula at hangganan ng kanilang mga usapan ay puro trade talks at palitan ng karanasan sa trabaho. Bawal din sila mag-usap ng personal na mga bagay. Paraan daw iyon para protektahan ang privacy ng isa't isa. May nakapagchismis sa kanya na iyon daw ay dahil sa isang insidente kung saan ang isang dating agent ay nagpahamak sa isa pang agent dahil sa selos. Nadamay pa ang pamilya ng naturing na agent. Sabay-sabay silang umupo sa mahabang sofa at nagsimulang magkwentuhan ukol sa huling mga misyon ng pumasok sa silid si Alan. "Hi girls! Anito, happy anniversary! And Wind, usap tayo mamaya." "Thanks Alan," aniya. Namigay si Alan ng mga susunod nilang missions. Ang sa kanya ay nasa isang asul na folder. Binuksan niya iyon at matapos paraanan ng mga mata na kasulat doon, ay may tanong sa mga matang tumingin kay Alan. Una, walang kahit anong larawan sa folder. Pangalawa, hindi siya pamilyar sa pangalan ng lugar na pupuntahan niya. Hindi niya nga alam na may ganoong klase ng lugar. Pangatlo, mahigit 2 linggo ang tagal ng project. Ito yata ang pinakamahabang proyekto na na-assign sa kanya dahil laging isinasaalang-alang ang pagiging single mother niya. Nagsimulang magpaliwanag si Alan. Isla Sumilay is a private island owned by the Sumilay family. Inihahanda ito ng Sumilay Heiress na si Janice upang maging bagong ultra-exclusive destination para sa mga rich and famous tulad ng Amanpulo or Balisin. Dahil nga ang tinatarget nila na clients ay mga A-lister na celebrities at politicians, gusto nilang siguraduhin na walang magiging problema sa seguridad ang isla. Siya nga pala, gusto rin sana ni Janice na tingnan mo na rin ang asawa niya. Nagtaas siya ng kilay. Actually, I saw that in the brief at iyon ang gusto kong liwanagin. Tingnan? As in bantayan? Hindi napigilan ni Alan na mapangiti sa pagkakatanong niya. Apparently, this is the first time the two have been away from each other. Bakit kasali pa sa trabaho ko yun? Bakit hindi na lang siya kumuha ng bodyguard? Hindi pwedeng mahalata ni Dane na pinapabantayan siya ni Janice. Madali lang naman yun dahil ang titirhan mo habang nasa isla ay sa within the compound ng bahay nila roon. Hindi yan bahagi ng main resort. Highly secured nga pala ang private compound na yon para hindi mapasok ng mga curious visitors ng isla. Weird. Una, pinababantayan niya ang asawa niya. Pangalawa, may fortress pa pala siya sa gitna ng sariling isla? What's up with that? Bulong ni Rain. Rain, Janice is a very good friend of my family. Isa ang pamilya nila sa unang nagtiwala sa Fed. It is not our position to question her motives, pero needless to say, kailangan nating pagbutihin ito. Anyway, the bodyguard part should not last long. Kahapon lang umalis si Janice pero narito na ulit siya by next week. Kasi baka mawala asawa niya? Natatawang sabi ni Rain. Nagtawanan ng 3 pang agent sa tabi nito. Tinignan naman ng masama ang mga ito ni Alan kaya sabay-sabay ring nanahimik. Bakit walang picture? I don't know. For some reason, masyadong protective si Janice sa identity ng asawa niya. Hindi na ako pumilit dahil makikilala mo na rin naman siya soon. Ipahahatid kita sa island. Ang caretaker na si Manong ang sasalubong sa'yo. Siya ang magpapakilala sa'yo. Nagbuntong hininga si Rain. Ininom niya ang red wine mula sa kanyang baso. Matapos ang 1 taon sa trabahong ito, dapat ay sanay na siya sa sari-saring eccentricities ng mayayaman. Pero hanggang ngayon ay may mga bagay na nawi-weirdan pa rin siya. Siya nga pala ay tinaguri ang Rain habang siya ay nagiging security officer. Hi sweetie,
Bati ni Luna sa malaking larawan ni Jonas na nakadikit sa pader ng kanyang silid sa 3-bedroom bungalow na last month ay nabayaran na niya in full. Tumindig ba siya sa harapan ng larawan at itinaas ang kamay sa tapat ng mukha ng asawa. Namimiss pa rin kita, sabi niya. Nagbuntong hininga siya. Baka kailangan niyang tanggapin sa namimiss niya si Jonas araw-araw ng buong buhay niya. Tumalikod siya sa larawan para mag-shower muna bago balikan si Daphne na nilalaro ni Manang Melda sa sala. Kinabukasan ay nakatayo sila sa may gate ng bahay at hawak ni Manang Melda si Daphne. She was getting ready to leave. Naisakay na niya sa kotse lahat ng gamit na dadalhin niya. Sige na, alam mo namang hindi ko pababayaan ang anak mo, sabi sa kanya ng matandang yaya matapos makailang balik para yakapin at halikan ng anak. Oo naman, alam niyang hindi nga ito pababayaan ni Manang. Dahil parang apo na ito ng matanda. Hindi naman iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito maiwan. Mamimiss niya rin ng sobra ang anak. Lalo pa at dumarami na ang mga tricks nito at sobrang kulit na. Gusto niyang makita ang lahat ng iyon pero kailangan niyang magtrabaho. Isa siyang working mom at alam niyang hindi siya dapat mag-guilty kung nalalayo siya rito dahil kinakailangan. She needed to work for the two of them. At paging si Daphne ay kailangan maunawaan iyon kapag lumalaki na ito. I love you, baby. Ulit niya sa anak bago tuluyang lumunan ng sasakyan. 3 hours drive mula sa bahay niya hanggang sa nearest port patungong isla. Mga 45 minutes na boat ride naman bago marating ang isla sumilay mula roon. Walang nagbabiyahe patungo rito kung kaya't pribadong bangka ang sumundo sa kanya. Isa iyon sa mga options pagpunta roon. Ang isa pa ay sa pamamagitan ng pagcha-charter ng helicopter. Mula sa dagat ay natatanaw niya ang puting buhangin ng Pampang kung saan sila dadaong. Magandang contrast iyon sa dark green hues ng mga mapupunong burol na siyang landscape ng isla. Natatanaw niya rin ang ilang bahagi kung saan nagaganap ang final stages ng construction ng mga villas. Agad niya nakilala si Manong Jose dahil sinalubong siya nito pagbaba pa lang niya ng bangka. Magandang tanghali. Nakangiting bati nito sa kanya. Kamusta ang biyahe? Mabuti naman po. Mabuti naman kung ganon. Minsan kasi masyadong maalon papunta rito. Halika na. Isinakay siya ni Mang Jose sa isang AUV at ito na rin ang nagmaneho patungo sa palagay niya ay kabilang bahagi ng isla. Malalayo na iyon sa construction site at mas makapal na ang mga puno sa gawing iyon ng island. Ideya ni Miss Janice sa gawing resort ang kabilang bahagi ng isla. Ayaw na niya kasing umalis silang mag-asawa rito kaya humanap na siya ng pagkakaabalahan nilang dalawa. Paliwanag ni Mang Jose. Tumango siya. Kahit naman po yata ako magugustuhan dito na manirahan na lang. Ang ganda naman po kasi dito eh. Talaga. May pagmamalaking tugon ng matanda. Dito na ako lumaki. Ang mga magulang ko ang unang katiwala ng mga sumilay at ako ang sumunod sa kanila. Dito na ako lumaki. Hindi mo pa nakikita lahat. Nako, sa likuran nga lang ng bahay nila ay mayroon pang maliit na waterfalls. Mawiwili ka talaga rito. Hayaan mo't kapag hindi ka busy ay ipapasyal kita. Thank you po. Wala yun. Sigurado ako matutuwa ang mga trabahador na makikita naman ng maganda. Patuloy nito bago siya muling tingnan. Ipagpaumanhin mo na ano. Pero alam mo, hindi ka naman mukhang taga-security. Ang nai-imagine ko ay higanteng babae na mas maskulado pa sa akin. Eh ikaw, mukha kang beauty queen. Natawa siya. Kayo talaga, saka Mang Jose. Hindi pwedeng malaman ng mga ibang tauhan na security personnel ako ha. Paalala niya rito. Ay oo, nasabi sa akin iyon ni Dane. Huwag ka mag-alala, wala makakaalam. Anito. Okay po. Ilang minuto lang ay humintong muli ang sasakyan. Narito na tayo. Anunsyo ng matanda. Halatang bagong renovations lang ang bahay. Nakikita pa rin niya ang tanda kung nasaan ang original na structure bago ito palakihin. It actually made the place rustic and charming in a way. Tumingin siya sa kapaligiran at saka unti-unti niyang na-realize kung bakit napaka-familiar ng kapaligiran niya. Naalala niya ang bahay nila ni John sa lugar na iyon. Mas malaki nga lang ito at halatang mas pinagkagastusan, pero ang basic design ay halos pareho. Kay Sir Dane na disenyo ang pinagbasehan ng bahay na ito, pati na yung landscape, paliwanag ng matanda. Lalo tuloy tumindi ang pagkamis niya rito. Ngumiti siya para pagtakpan ng biglang pagkalungkot na pumalot sa kanyang dibdib. Dito ka muna sa sala ha, hanapin ko lang si Sir Dane. Bilin ng matanda nang makapasok sila sa loob ng bahay. Maging ang loob ng bahay ay parang pinalaki at mas mahal na version ng bahay na iniwan niya para lumuwas ng Maynila at makapagtrabaho pero mananatiling totoo ang bahay na iyon. Umupo siya dahil nakakaramdam siya ng panghihina. Narinig niyang nagsalita si Mang Jose mula sa kanyang likuran. Sir Dane, narito na po si Rain.
Papalapit ang tunog sa kinaroroonan niya kung kaya't muli siyang tumayo at pinaghandaang batiin ang kanyang boss sa lugar na ito. Oh great! Sagot ng kausap ni Mang Jose. Ako na po ang bahala sa kanya. May ipapakuha lang ako sa inyong accomplishment report sa foreman sa East Coast side. Pakiramdam niya ay tumayo ang lahat ng balahibo sa batok niya nang marinig ang boses na iyon. Pumihit siya para tingnan ang pinanggagalingang iyon at eksakto namang pumapasok sa pintuan ng isang batangkad na lalaki. Nasa likod nito ang liwanag, kaya't hindi niya agad maaninag ang mukha nito pero sing pamilyar ng sarili niyang mga palad ang tindig na iyon at maging ang galaw ng humakbang ito papalapit sa kinaroroonan niya. Napunta sa liwanag ang mukha nito at tila napako na siyang tuluyan sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang tinig. Halos hinga lang ang lumalabas sa boses na mula sa kanya nang binigkas niya ang pangalan nito. Jonas? Nakahanda ang ngiti ng lalaki pero bigla ring may nag-register na kalituhan sa mukha nito pagkakita sa kanya. Agad din itong nakabawi kung kaya't parang na-imagine lang ang nakitang ekspresyon nito. Sandaling hindi na malayan ni Luna na siya na pala ang tinutukoy ng lalaki. Luna, ako si Luna. Gusto niyang isigaw rito pero walang boses na lumabas mula sa lalamunan niya. Parang nawalan siya ng kakayahang makapagsalita. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Marahil ay nag-aalala dahil maging siya ay ramdam ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Napahawak pa siya sa gilid ng sopa dahil sa pagkahilo. Buhay ka? Sa wakas ay naibulong niya. Kumunot ng bahagyaan lalaking kaharap pero agad ding ngumiti. An apparent sense of humor crossed his handsome face. Well, yes, last I checked, buhay pa naman. Sabi nito, what? Oh, ay... Hindi makapaniwala si Luna na kaya pang magbiro ni Jonas. Samantalang pumipigil sa kanya para tumakbo rito at yakapin ng mahigpit ay ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kung hindi niya kinokontrol ang sarili ay baka tuluyan na siyang mawala ng malay. Rain, okay ka lang ba? Ulit nito na parang nawiwirdan sa kanya. Bakit mo ako tinatawag na Rain? Hindi mo ba ako nakikilala? Narealize na lang na itinanong niya ng malakas ang iniisip dahil sa sagot nito. Kilala kita. Janine told me everything about you. You are Rain Mauricio, right? And you are our security expert, consultant. I am glad you are here. As an agent in FED, binigyan sila ng makeover at tinuruan sila magbago-bago ng hitsura. Pero hindi siya naniniwalang ganoon kalaki ang pagbabago niya para hindi siya makilala ng isang taong kasing lapit sa kanya ng tulad ni Jonas. Jonas, please. Hindi ko ito naiintindihan. Nawala ka ng matagal? Lahat kami nag-isip na patay ka na. Narito ka lang by all this time? Tinitigan siya ni Jonas. Tumigas ang expression sa mukha nito. I'm sorry. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Daig pa niya ang sinampal sa narinig na patuloy na pagtanggi nito na kilalanin siya. Sa bagay, bakit nga naman? Maybe he had found a new and better life. He had a rich wife who was giving him everything he dreamed of. Anong mapapala nito sa pag-acknowledge sa kanya? Nawala bigla ang unang sikbo. Namdamdamin niya na dala ng pananabik kay Jonas. The truth suddenly confronted her. Kung nandito at buhay si Jonas, ay isa lang ang ibig sabihin noon. Iniwanan siya nito. Siya at ang kanilang anak. Sa realisasyong iyon, parang sinusunog ng galit ang kanyang dibdib. Anger seemed to consume her whole being. Ito ba ang lalaking halos sambahin niya ang larawan araw-araw? Huminga siya ng malalim. She was trained for extreme situations. Kaya niyang kontrolin ang kanyang damdamin. Ang takot, pangamba, galit, sakit ng dibdib. Pare-pareho lamang emosyon ng mga iyon na kung hindi kinakailangan ay dapat at trained siyang isang tabi para sa integridad ng isang misyon. Gagawin niya ang trabaho niya kung kinaya ng lalaking ito na umakto na parang hindi sila kailanman nagkaroon ng kaugnayan, kaya niya rin iyon. Patatagan na lang ito ng kalooban. Kung mayroon mang itinuro sa kanya nakaraang taon, iyon ay ang katatagan niyang harapin ng kahit ano pang dumating sa buhay niya. Mamaya marahil ay mararamdaman ni Luna ang lahat, pero sa ngayon, siya ay si Rain. I'm sorry, akala ko ikaw ang isang taong dati kong kakilala, sabi niya. Hindi alam ni Luna kung paano niya naitawid ang kalahating araw kasama si Jonas. Hindi niya alam kung paano nito napapanindigan ang hindi pa kilala sa kanya. The agent in her was trying to analyze the situation critically. May dalawa siyang posibilidad. Una, may isang compelling na dahilan kung bakit nagpapanggap si Jonas sa hindi siya kilala. Pangalawa, maaring hindi siya nito kilala. Nagdesisyon siyang hindi na muna magsalita. For now, she had decided to just let things play out on their own. However surreal that may be.
Bilang si Rain, kailangan niyang maging mas methodical sa pagkilala sa taong sitwasyong kinaroroonan niya. Tulad ng ipinaliwanag sa kanya ni Alan at Manong Jose, hindi siya sa main house nakatira. May dalawang guest cabana sa likod ng bahay, malapit sa falls. Ang isa sa mga kwartong iyon ang naka-assign sa kanya. Nagpaalam siyang hindi nasasabay sa hapunan. Kailangan kong magpahinga na maaga para makapagsimula na maaga bukas. Dahilan niya. Ang totoo ay, hindi na yata niya kayang pahabain pa ang oras na nasa isang lugar sila ni Jonas. Kung kakain sila ng magkasabay, baka masuka siya. Pagpasok niya ng kanyang silid, ay tila isa siyang transformation. She stopped being Rain and became Luna. Gusto niyang maintindihan ang nararamdaman pero masyadong nasasaktan, kung kaya't hindi niya alam kung saan magsisimulang mag-analisa ng mga pangyayari. Sa pagpipigil niyang makaramdam buong maghapon, ay pinigilan niya rin ang mga katanungang iyon na ngayon ay parang baha sa kanyang isipan. Hanggang maghating gabi na ay wala pa rin siyang kasagutan. Pakiramdam niya ay masisiraan na siya ng bait kapag hindi pa siya lumabas sa silid na iyon. Pinuksan niya ang pinto ng kabana at mula roon ay tanaw niya ang maliit na waterfalls at ang pulsa palabit nito kung saan bumabagsak ang tubig mula roon. May mga maliliit na liwanag na binubuksan kung gabi para hindi masyadong madilim ang lugar. It made the place look. Lumakad siya palapit sa tubig. Tila nang eeganyo iyon sa kanya, naisip niya baka sakaling makatulong iyon sa gulo ng isip niya. Maiksi naman ang shorts niya at fit ang tank top na suot niya, kung kaya't pwede nang iyon ang gamitin niya sa paglusong sa tubig. Inilubog niya ang sarili sa malamig na tubig. Hinayaang lumutang ang kanyang buhok sa surface na iyon. Dati ay paborito niyang laro ang makipagpahabaan ng hindi paghinga sa ilalim ng tubig. At ngayon ay ginawa niya iyon para lamang pigilan ang sariling nag-iisip ulit. Iniangat lamang niya ang ulo niya nang tila sasabog na ang kanyang dibdib sa kawalan ng hangin. Pagkatapos ay naglangoy siya patungo sa waterfalls. Nang makarating doon, ay nagtago siya sa likod ng kortina ng tubig. Doon niya niyakap ang mga tuhod papalapit sa kanyang dibdib. Doon niya rin hinayaan ang sarili niyang isigaw, ang sakit sa kanyang puso, dahil alam niyang lulunurin ng tunog ng tubig ang kanyang tinig. Sa kanya, inihagulgol ang lahat ng sama ng loob at galit at kalituhang nasa isip niya. Lumabas ng veranda ng master's bedroom si Dane dahil hindi siya makatulog. Mula roon ay tanaw niya ang waterfalls na siyang dahilan kung bakit doon nakaharap ang kanilang silid mag-asawa. Gusto niya ang tunog ng lagaslas ng tubig. Ipinapaalala nito sa kanya ang tunog ng ulan. And for some reason, the sound of the rain always made him feel happy. Sabay ng kanyang paglabas ay natanaw niya ang babaeng dumating kanina. Si Janice, ang nag-hire dito para tulungan sila. Rain ang pangalan nito at hindi niya maipalawanag, pero na makita niya ito kanina ay parang may naramdaman siyang kakaiba. It was as if he knew her, pero ang mas weird pa ay ang para ring nakilala siya nito. Tinawag pa nga siya nito ng ibang pangalan. Yeah, Jonas. That's what she called him. Pero sa huli ay ito na rin na nagsabi na baka kamukha lang siya ng isang kakilala nito. Baka iyon nga. The sight of her fascinated her. Gusto niyang bumalik sa loob para hayaan ito sa pag-iisa, pero hindi niya magawang talikuran ang babae. Minasdan niyang naglakad ito patungong gilid ng pool, hanggang ilubog nito ang sarili. Saglit siyang natakot nang hindi ito umaangat sa tubig. Nakahinga lamang siya na maluwag na muling umangat ang ulo nito. Patuloy niya itong pinanood sa paglalangoy at papunta sa likuran ng waterfalls. Nalambungan ito ng tubig kung kaya't aninag na lang nito ang nakikita niya. Was she crying? At kung umiiyak nga ito, bakit tila naninikip ang dibdib niya sa naaaninig na hitsura nito? Hinintay niyang lumabas muli ito pero parang napakatagal na nito doon kaya nagsimula siyang mag-alala. Ginawa niya ang kanina pa niyang gustong gawin. Bumaba siya ng bahay at pumunta sa kinaroroonan nito. Rain. Tawag niya rito mula sa gilid ng pool pero parang hindi siya nito naririnig. Nakapakit ito. Kaya hindi siya nakikita pero nakikita niya ang mahinang pag-alog ng balikat nito. Tinanggal niya ng t-shirts at lumusong sa tubig para makalapit siya rito. Rain. Ulit niya sa pangalan nito nang nasa tabi na siya nito. Tentatibong hinawakan niya ang balikat nito. At nang maramdaman ng hawak niya, ay saka lamang ito tumunghay sa kanya. Tama ang hilala niya. Umiiyak ito. Pero hindi niya alam kung bakit parang hinihiwa ang puso niya sa luha sa mga mata nito. Rain, are you alright? Leave me alone, Jonas. Total, doon ka naman magaling sa pag-iwan sa akin. Iyon na naman ito.
Ganoon din ang pangalang narinig niya sa itinawag sa kanya nito kanina. Bakit mo ako tinatawag na Jonas? Napuno ng mapangutyang ngiti ang mga mata nito. Dahil lang naman dalawa lang dito, kaya hindi mo na kailangan magpanggap. Oh, gusto mo bang papaniwalain ako na hindi mo talaga ako kilala? Hindi kita naiintindihan. Nanlisik ang mga mata nito. Go to hell! Sabi nito, just leave me alone. Lalo siyang nalito sa galit na nararamdaman niyang nanggaling dito at sa naramdaman niya dahil doon. Muli niyang hinawakan ang balikat nito. I can't. Sabi niya at hindi maipaliwanag na pakiramdam. Only that it was more powerful than him. Ang nag-udyok sa kanya na gawin ang susunod niyang ginawa, he touched the back of her head para itaas ang mukha nito sa kanya and then he kissed her. Una niyang naramdaman ang paglaban nito sa intimacy na inalok niya. Sinundan iyon ng pagsuko. Naramdaman niya ang huli sa marahang pagbukas ng mga labi nito. Siguro ay mali ang nangyayari pero bakit sa pakiramdam niya ay ito lang ang pinakatama sa lahat ng ginawa niya sa nakaraang taon mula nang bumalik siya at ang kanyang asawang si Johnny sa Pilipinas. His wife. God damn it! Nababaliw na ba siya? Anong ginagawa niya nakikipaghalikan sa isang kadarating na empleyado? Isa siyang may asawang tao. Agad siyang bumitiw sa babaeng hawak na ng sandaling iyon. I'm sorry. Sambit niya. Malakas ang sampal na dumapo sa kanya mukha. Sinundan pa iyon ng isa pa. Hinawakan niya ang kamay nito para pigilan ito sa ginagawa. Stop! Utos niya. Hindi ko alam kung sino ka. Bakit Jonas ang tawag mo sa akin o kung bakit galit ka sa akin? And I am sorry because I shouldn't have kissed you. But please, stop hitting me. Sumunod si Rain. Hinila nito ang kamay palayo sa kanya. Tiningnan siya nito at nakita ang mga mata nito. Betrayal and pain were in her beautiful eyes. Di mo talaga ako nakikilala, ano? Mahinang tanong nito. Umiling siya. No. Huminga ito ng malalim. I am sorry, Sir Dane. Hindi na ito mauulit. May resignation sa tono ng boses na ginamit nito. Pagkasabi nito ay tumalon ito muli sa tubig at naglangoy ito palayo sa kanya. Wait! Tawag niya rito. Gusto niya itong hinga ng paliwanag. Gusto niyang malaman ang dahilan sa mga kilos nito. Dahil baka ang mga sagot nito magpapaliwanag sa kanya ng mga ilang bagay na hindi niya naiintindihan mula sa mga kwento sa kanya. Pero hindi na siya narinig ng tinawag. Sumandal siya sa malamig na bato sa kanyang likuran. Mula nang magkamalay siya sa isang ospital na walang naaalala, hanggang magpunta sila sa Amerika at doon nagpagamot at bumalik dito sa Pilipinas, ang lahat ng katotohanang alam niya ukol sa sarili niya ay ang mga sinabi lamang sa kanya at tinanggap niya iyon dahil wala naman siyang dahilan para magduda. He had a beautiful wife who loved him and who'd do anything for him. Maganda ang buhay nila. Sapat muna iyon hanggang mabalik ang alaala niya na sabi ng doktor ay maaaring bumalik sa anumang panahon. Hanggang ngayon, tila sinasabi ng tingin sa mga mata ni Rain na may kailangan siyang maalala. Something really important. Nanginginig ang buong katawan ni Rain na pumasok siya sa kanyang silid. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Jonas pero hindi siya lumingon para alamin kung anong gusto nito. May mga nabuong realization sa utak niya. Hindi ito nagkukunwari. Totoong hindi siya nito talaga kilala. Kinuha niya ang cellphone na tanging isang numero lang ang naa-access. Pinindot niya ang quick dial at kahit hating gabi na, isang ring lang ay sumagot na ang kanyang tinawagan. Alan. She breathed into the line. What's wrong? Sabi nito. Sa tono pa lang niya marahil ay alam na nitong may masamang nangyayari. Besides, hindi niya halos ginagamit ang linyang ito. I'm sorry, Alan. Hindi ko na kaya. Kailangan ko nang umalis dito. Bakit? Ano nangyayari? Si Dane, Alan. What about Dane? Si Dane ay si Jonas. Natahimik ang nasa kabilang linya. Hindi niya alam kung naiintindihan nito ang sinabi niya kung kaya't nagpatuloy siya. Dane is my husband, Jonas. Alan, nandyan ka pa ba? I'm still here. So, he didn't die? Anito na kalmado ang boses. Typical Alan. Nakarinig na ng ganitong klaseng balita pero parang hindi pa rin nagbabago ang emosyon sa boses nito. Sa pagkakaalam niya, nagbabago lang ang tono nito kapag napipikon kay Wind. Alam mo namang hindi nahanap ang katawan niya. Someone, maybe Janice, must have found him. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit itinago siya rito. Bakit gusto mong umalis dyan? Now, there is more reason for you to stay there. Hindi mo pa gustong malaman ang nangyari? Siya naman ang natahimik. Bakit nga ba pagtakas ang una niyang naisip? Rain? Untag ni Alan sa kanya. Natatakot ako.
pag-amin niya sa totoong dahilan kung bakit gusto niyang umalis. Anong ikinatatakot mo? Kanina, nung hindi niya ako kinilala, akala ko nagkukunwari lang siya. I felt hurt and betrayed. Pero ngayong mahinala na akong hindi siya nagkukunwari lang at hindi niya talaga ako kilala, natatakot ako. Paano kung pagkatapos niyang malaman ng totoo, hindi pa rin ako ang piliin niya? Hindi si Alan ang tipong magbibigay ng false hopes. Then, at least you know. Anito, tama ka. Mahinang sambit niya. Umupo siya sa kama para nalang tuloy siyang robot sa pagdedesisyong kabaliktaran ng una niyang gustong gawin. I think I am staying. I need to know kung ano nangyari. Good. Sang-ayon ni Alan na parang iyon naman talaga ang inaasahan nitong magiging desisyon niya. And besides, may nagsabi sa akin dati na kung hindi niya ako nakilala, there will be a huge gaping hole in his chest kung saan naroon dapat ang puso niya. Gusto kong malaman kung ako pa rin ang pupuno sa puwang na iyon. Baka kahit hindi ako kilala ng utak niya, baka sakaling makilala ako ng puso niya. Hindi na niya sinabi iyon para kay Alan, kung hindi para ipaalala iyon sa sarili niya. Pero narinig niya ang pagsang-ayon ni Alan sa desisyon niya. May bigla lang siyang naisip. Paano ang trabaho ko para kay Janice? I am not objective anymore. Hindi ba mako-compromise ang mission ko? There is nothing more important than the truth. Buhay mo to, Rain. Consider it my anniversary gift to you. Ako ang bahala kay Janice. Kapag nalaman mo ang katotohanan, after all, she also lied to me. Hindi niya sinabing ang pinababantayan niya ay isang taong may amnesia. Dahil sa usapang iyon with Alan, may bagong determinasyon si Rain nang harapin niya si Jonas ng sunod na araw. Alan did not train her hard for nothing. Kaya niya to. Mabuti na lang din at maraming tao sa paligid nila ng araw na iyon, kung kaya't wala rin pagkakataon kung may gusto man itong pag-usapan ukol sa nangyari ng nakaraang gabi. Ipinakilala siya sa security chief ng resort bilang finance auditor at kasama sa trabaho niya ay inventory monitoring. Sa ganoong paraan, kahit makita siya nito na paikot-ikot ay hindi ito magdududa sa presensya niya. Nang bandang hapon naman ay si Dane at si Mang Jose ang nag-ikot sa kanya sa kabuuan ng isla. She patiently took down her notes sa isang tablet. Nakaset up na roon ang mapa ng isla at iminemerge na lang doon ang kanyang mga observations, impressions at commentaries sa buong kapaligiran. Kapag natapos ang tour na iyon, kaya niyang gawing 3D landscape and architectural walkthrough ang mapa. Doon naman niya ipapasok ang buong security plans ng resort at mula doon ay maghahanap siya ng mga loopholes at weaknesses at pagkatapos ay itetas niya ang hinala sa pamamagitan ng simulation. Pinapanood siya ng dalawang kasama sa ginagawa. Bakit mo naman naisipang iyan ang pasukin na trabaho? Sabi sa kanya ni Manong Jose habang kasalukuyan siyang nagko-concentrate sa hawak na aparato. Nasa tono nito ang paghanga at pagkapaniwala sa kanyang ginagawa. Ipinaling niya rito ang atensyon at hindi nakawala sa kanyang pansin na interesado rin si Jonas sa kanyang isasagot. Nagkibit-balikat siya. Kung tutuusin, isang bahagi lang ng trabaho niya ang alam ng mga ito. Sigurado siyang hindi nito alam ang lawak ng operasyon ng Fed at ang mga pwedeng misyon ng bawat isang agent na nagtatrabaho dito. Mahaba pong istorya. Pag-iwas na sagot niya, pasensya ka na. Maulit ako, paano hindi ko talaga ubod maisip ang napakagandang babae na kagaya mo ay may ganyang trabaho? Ano na lang sinasabi ng nobyo mo? Napangiti siya. Masyadong good-natured si Mang Jose para deadmahin. Wala naman po akong boyfriend. Sagot niya. Wala na siyang balak magpaliwanag. Kung kaya't luminga siya sa paligid, may umagaw ng atensyon niya sa hindi kalayuan. Ano yun? Naniningkit ang mga mata ni Jonas sa pagsunod sa direksyon na itinuturo niya. I don't see anything. Lapitan natin, Mang Jose. Utos nito sa matanda. Inilapit ni Mang Jose ang sasakyan doon at tama ang hinala niya. Isa iyong maliit at improvised na daungan. Wala iyon sa mapang ibinigay sa kanya. At hindi iyon mapapansin agad ng casual na dumaraan dahil natatakpan ng mga bakawan. Ang ilang punong nakaarko dahil mukhang malimit na madaanan ng malaking bagay lamang ang nagbigay sa kanya ng clue na may kaibang istruktura sa bandang iyon. Dahil sa discovery na iyon ay naging preoccupied sila ng mga sumunod na araw. Nawala ang atensyon niya, pareho, sa namagitan sa kanila noong nakaraang araw. Nasa gilid ng utak niya iyon pero at somehow na nararamdaman niyang gayon kay Jonas. Pero dahil sa nadiskubre na wala ang immediate na pangangailangan para sa pag-usapan ng iyon. 48 hours lamang ang pinalipas ay handa na siyang i-report kay Dane.
at Mang Jose ang natuklasan. Doon sila nagkita-kita sa breakfast room dahil may privacy doon. Umupo siya sa tapat ng dalawang lalaki at ipinatong ang iPad kung saan naroon ang kanyang findings, pero hindi na niya iyon kailangang tingnan. Isang grupo ng mga manggagawa ang nakahanap ng paraan para magtakas ng mga materyales mula sa inyong construction sites. Kapag itinatransport ang mga iyon sa pamamagitan ng truck, ay humihinto sila doon para mag-unload ng ilang piraso. Iniipon iyon doon at pagkatapos ay locally made rough naman ang ginagamit ng kumukuha doon. It was very simple really. Sa loob ng 3 buwan, maaaring nanakawan na kayo ng ilang daang libong halaga ng mga supplies. Tila hindi makapaniwala ang dalawang kaharap sa kanya. 3 months? Sa wakas ay sabi ni Dane, 3 buwan at hindi man lang namin namalayan? Ngumiti siya. That's the genius of the operations. Dahil sa kasimplahan nito, walang nakaisip na may gumagawa ng ganoon. Until you, sabi ni Jonas. Narinig niya ang paghanga sa boses nito. Look, trabaho ko ito. I have been trained to look for these kinds of things. Tugon niya. Salamat naman at dumating ka, kung hindi ay baka lumaki pa ng lumaki ang naitatakas nila rito sa isla. Salo naman ni Manong Jose. Halata namang piko niyon sa mga tauhang gumawa ng masama sa pinaglilingkuran nila. Ako na ang bahalang makipag-ayos nito sa security namin. Siyempre, para sabihin kong ako ang nakadiskubre para hindi sila maghinala sa'yo. Okay po, aniya. Humarap ang matandang lalaki kay Jonas. Sige po, Sir Dane. Tuloy na po ako. Ia-update na lang kita kung anumang napag-usapan. Yes, at gusto ko rin makausap si Chief bukas ng umaga kung ano na ang sunod na plano niya. Bilin nito sa matanda. Yes, sir. Tuluyan na silang naiwang mag-isa ni Jonas. Wala agad nagsalita sa kanilang dalawa. Pareho nilang pinag-aaralan ng isa't isa habang nagpapanggap na hindi iyon ang kanilang ginagawa. Samantala, nagbago ang liwanag sa labas ng bahay. Tumatagos iyon sa fiberglass walls at nagbibigay ng halos green hues sa loob dahil sa mga nilalampasang makapal na puno at ferns sa paligid. Ang hindi alam ni Jonas, sa pag-iimbestiga niya ukol sa nanakawan ay may ilan na rin siyang nakalap na impormasyon ukol dito. Hindi sapat ang mga iyon para makabuo ng conclusion, pero mga bahagi iyon ng puzzles na hindi magtatagal ay mabubuo na ni Rain. Tama si Mang Jose. Kapag dakay sambit ni Jonas, nagtaas siya ng kilay. Saan? Bakit nga ba iyan ang napili mong trabaho? Ibinalik ni Rain ang tingin sa tablet. Sasagutin mo rin ba ako ng it's a long story? Tumunghay siya kay Jonas. He was looking thoughtfully at her, pero may kalahating ngiti sa labi nito. Iyon ang ngiting mula simula pa lang ay kayang-kayang tumunaw sa puso niya. She decided to be honest without giving away too much. Kinailangan ko ng magandang trabaho. At may nag-alok sa akin ito. It sounded like something I can do. Sabi niya, anong ginagawa mo bago ka napunta sa ganitong linya? I was happily married to you. And then, I gave birth to our daughter without you. Ang sagot na naglaro sa isip niya pero hindi niya sinabi ng malakas. Ibang-iba sa ginagawa ko ngayon. Aniya, natawa si Dane. Another cryptic answer. Umayos ito ng upo and leaned forward a little towards her. So, sino ang kamukha ko? The question caught her off guard again. Hindi niya inasahang ilalabas nito iyon ng sandaling iyon at dahil hindi siya sumagot agad ay nagpatuloy ito. Masama ba masyado ang ginawa niya sa'yo at ganoon ka na lang kagalit sa akin? Tinitigan niya ng matagal si Jonas. Nagtatalo sa isip niya kung sasabihin ba niya ito o kung iisipin niya kung paano ito magre-react sa malalaman. His name was Jonas. Simula niya, kahit hindi pa rin niya alam kung ano o paano ang sasabihin. He died in an accident and Han, where are you? May malambing na boses mula sa labas at mukhang papalapit sa kanila. Ang pumigil sa kanya sa pagsasalita, nanigas sa mga balikat niya. Isa lang ang pwedeng panggalingan ng boses na iyon at hindi pa iyon dapat narito. 2 araw pa mula ngayon ang inaasahan nilang pagdating nito. Jonas? Kinumpirma ni Jonas ang hinala niya. Agad itong tumayo upang salubungin ng babaeng pumasok sa silid. Agad na yumakap ang babae kay Dane at pinaghahalikan ang mukha nito. I missed you! I missed you! I missed you! Paulit-ulit nitong bigkas habang nakapulupot ang kamay sa batok nito. Parang may lumalamukos ng puso niya sa eksena. Napansin niyang si Jonas ang kumuwala sa yakap nito at minuwestra ang direksyon niya upang tila ipaliwanag dito na hindi sila nag-iisa. You must be Rain? Baling ni Janice sa kanya. Janice was a handsome woman.
Sa tingin niya ay mas matanda ito ng ilang taon kay Dane. Nasa aura nito ang personalidad na isang babaeng naibigay ang lahat ng naibigan at hindi papayag na maagawan ng kahit anong gusto nito. Alam niyang mahirap itong maging kalaban. Her face felt like it was burning, but she managed a smile. Yes, is that your real name? Tanong nito. Kasi knowing Alan, it is some alias or something? Dire-diretsong sabi nito. Tumingin sa direksyon niya si Jonas dahil sa sinabi ng asawa nito. May katanungang nagrehistro na naman sa mga mata nito. I am Rain. Sagot niya lang at hindi niya iyon sinundan ng kahit anong paliwanag. Very well. Ani Janice na tila nawala na ng gana na mag-probe tungkol sa pangalan niya. Nakasalubong ko si Mang Jose pero hindi niya ako nabigyan ng details. I heard you did something good. Si Dean ang sumagot para sa kanya. Ito ang nagpaliwanag sa asawa sa mga nangyari. Oh my God! I am so glad you found out about them. Bulalas nito na para rin nakabuo ng isang bagong respeto sa kanya. Nako, I should tell Daddy. Alam mo bang those constructors have worked with us ng matagal na? Sila rin yung kinontrata namin doon sa resort namin sa Galingan Island. Galingan? Ulit niya. Tumingin sa kanya si Janice. Alam mo ang Galingan? That's weird. Wala rin masyado may alam ng island na yon. Alam niya ang Galingan. Malapit iyon sa lugar kung saan nawala si Jonas. Sa inyo rin ba iyon? Yes, pero we sold it na. Ayoko nang bumalik doon. Doon aksidente si Dane. That was our home bago kami nagpunta sa US. Di ba, darling? Tumango si Jonas bilang pagsang-ayon. Everything clicked in her head then. So, sa Galingan napadpad si Jonas at ang babaeng ito ang... Doon mo ba natagpuan si Dane? Biglang tanong niya. What? Tanong sa kanya ni Janice. No! Doon kami tumira matapos kami ikasal. Hindi na niya kinaya ang diretsahang pagsisinungaling na iyon. Tumayo siya. Liar! Diretsahang akusan niya rito sa mahinang boses. Ano? What is wrong with you? What are you saying? Hindi ka kinasal kahit kailan kay Dane. Hindi nga din ang pangalan niya eh. He is Jonas and he is married to me. Umalingaw-ngaw sa tainga ni Dane ang sinabi ni Rain. Kumarap siya at maagap na nahawakan si Janice bago nito masugod ang babaeng kaharap. Ang babaeng nagkiklaim na siya ang tunay niyang asawa. Sino kang luka-luka na ipinadala ni Alan dito? Sigaw ni Janice. Mas kalmado si Rain kaysa kay Janice pero nakakita niya sa mukha nito ang effort na magpigil ng emosyon. Hindi ako luka-luka. Pagtatanggol nito sa sarili bago ito tumingin sa kanya. Jonas, please try to remember. Hindi ko alam kung paano ka babawiin kung hindi mo ko maaalala. Nalito si Dane. Somewhere in his heart was a response to her pleas. Pero hindi niya sigurado kung awa lang yun. Sa kawalan ng alaala, ay hindi niya alam i-distinguish ang kaniyang mga nararamdaman. Paano niya paniniwalaan ang isang estrangherong basta na lang sumulpot sa buhay nila? Tila nakita ang pag-aalinlangan niya. Kumapit sa kanya si Janice. Look at me, hon. Huwag ka maniwala sa kanya. Isipin mo na lang. Bakit ako ang kasama mo na magising ka kung totoo ang sinasabi niya? Nakasandal sa pader si Rain. Nang tumingin siya rito na para bang nauubos na ang lakas nito, hawak nito ang dibdib habang hinihintay ang sasabihin niya. Rain, I have been sick a long time. Malumanay na paliwanag niya kahit nag-aabot-abot na rin sa bilis ng tibok ng puso niya. Nagkaroon ako ng aksidente at dahil doon ay wala akong maalala. Ang first memory ko ay sa ospital kasama si Janice. Hindi ko rin siya naalala pero ipinakilala siya sa akin bilang asawa ko. Siya ang nag-alaga sa akin. Siguro naman maiintindihan mo kung bakit hindi ko alam kung paano paniniwalaan ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung ano rin ang pinagdadaanan mo at kung ano ang mayroon sa iyo at si Jonas. Nasabi mo ay kamukha ko? Pero paano kung kamukha ko lang talaga siya at hindi ako si Jonas? Nakita niya ang pagguhit ng betrayal sa nararamdaman sa mukha nito. Pumikit ito ng mariin at nang muli ito magmulat ay tila may iba ng resolution sa pag-iisip nito. Siguro nga, hindi ka si Jonas kasi lumunok ito para pagpalaan ang garalgal ng boses na nagbabadya ng pag-iyak na alam niyang hindi nito gagawin sa harapan nila. Kasi si Jonas, alam ko na makikilala niya ako kahit wala na siya maalalang iba pa. There was sadness in her smile and in her huge doe eyes. You see, my Jonas loved only me. Tumalikod na ito at naglakad palayo sa kanila. Pagkasabi noon, sa unang pagkakataon ay natahimik si Jonas na sumunod lang ng tingin. Rain, sandali lang. Siya pa ang tumawag sa papaalis na babae. Kahit hindi naman niya alam kung bakit pa niya ito tinawag, lumingon ito. Hindi Rain ang totoong pangalan. Ang alam mo ba? Si Jonas, he would know my name.
Nang makaalis ang babae ay isinuklay ni Dane ang kamay sa buhok bago harapin ang kinikilalang asawa. Defensive ang pagkakatayo ni Janice. Dane, wag mo sabihin naniniwala ka sa mga sinabi ng babaeng yon. Hindi ko alam ang paniniwalaan ko. Sabi niya, lumambot ang mukha ni Janice. Napalitan ng pagsusumamo ang ekspresyon nito. Kakausapin ko si Alan. Malilinawan nating lahat ang ito. I promise, aayusin natin to. Yumakap ito sa kanya pero sa pagkakataong iyon, hindi pagmamahalan nararamdaman niya sa yakap na iyon, kung hindi desperasyon. Isang bahagi ni Rain ang gustong maging reasonable. May amnesia si Jonas. Bakit may inaasahan siya rito? Bakit hindi niya daanin sa batas ang lahat? Pwede siyang maghabol. Sigurado siyang mananalo siya. Ang isang bahagi niya ay hindi sumasang-ayon. Anong halaga kung manalo siya sa legalidad at bumalik sa kanya si Jonas kung hindi naman nasa kanya ang puso nito? Anong silbi ng paghahabol na iyon kung hindi niya makukuha ang tanging gusto niya? Ang magbalikan Jonas na mahal niya, iyong Jonas na nagmamahal sa kanya. Magdadalawang taon na nitong asawa si Janice. Paano kung ito ang nagmamay-ari ng puso ng kanyang asawa? Ano pang silbi na mabawi niya ang kahit na ano? Hindi niya alam kung anong gagawin. Sa pagkakataong iyon, hindi si Alan na napili niyang tawagan. Adam would be reasonable and calm. She did not need reasonable and calm. Gusto niya ng kakamping kaya makipag-empathize sa kalagayan niya. 1 taon. Hindi takot maging hysterical kung anong kinakailangan. Alam niyang may lalabagan siyang sacred na polisiya ng kumpanya. Pero, ano pa ba mawawala sa kanya? Tinawagan niya si Wind. Rain, are you mad? Paano mo ako nakontak sa personal phone ko? Sagot nito matapos makilala ang boses niya. Computer whiz, remember? Simpleng sagot niya. Papatayin tayo ni Alan kapag nalaman ito. Wind, kailangan ko ng tulong. Sabi niya, natahimik ito sandali bago muling nagsalita. Hell, Alan could stop his stupid no personal relation policy. His pompous ash? Asan ka? Sumilay Island. Kailangan kong makaalis dito. Hindi na nagtanong si Win kung ano ang dahilan niya. Sinabihan agad siya nito na pupuntahan siya. Hindi rin niya itinanong kung paano siya masusundo nito sa isang isolated na island. Kung may paraan para makapag-stage ng rescue? Gaano man kahirap iyon, mahanap iyon ni Wind. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi siya nagulat nang may magbukas ng pintuan ng kabana niya ng 1:00 ng madaling araw at may sexy na boses na nagsabi sa kanya, "Time to go, Rain?" Nginitian siya ni Wind. 1 oras na mas maaga ito sa schedule at nagpapasalamat siya para roon. Sigurado siyang ikamamatay na niya ang ilang minutong pananatili sa lugar kung saan naroon si Jonas at ang bago nitong asawa. Itinapat ni Wind sa mukha niya ang dalang ilaw at marahil ay napansin na nabamaga niyang mga mata. My God, what happened to you? Hindi siya makasagot kaya niyakap siya nito ng mahigpit. Nagpasalamat na lamang siya at ito ang tinawagan niya. Kailangan niya ng comfort na dala nito. Luna. Nagising si Jonas sa tunog ng sarili niyang boses. Luna? Ulit niya sa pangalang sinambit niya sa kanyang panaginip. Tiningnan niya ang oras. Lagpas pa lang ng 1:00 pa lang ng umaga. Natutulog pa rin si Johnny sa tabi niya. Itinigil na niya ang pakikipag-usap na nakaraang gabi dahil paikot-ikot lamang naman sila at walang pinapatunguhan ng diskusyon. Iniwasan niyang magising ito, kaya dahan-dahan siya bumangon at tumabas sa veranda. Doon ay parang may napansin siyang gumalaw sa di kalayuan, pero nawala ng parang malikmata lamang. Tahimik na tahimik ang paligid. Wala ring ilaw sa kabana ni Rain. No, it was Luna. Iyon ang pangalan nito sa panaginip niya. Iyon ang totoong pangalan ni Rain, doon sa panaginip kung saan mahal nila ang isa't isa. Dane. Mahina pero may panik sa boses nang tumawag sa kanyang likuran. Nailang siya sa tunog. Pangalang iyon. Sa unang pagkakataon ay tila naramdaman niyang hindi iyon kaniya. Paano kung Jonas nga ang tunay kong pangalan? Aniya na hindi lumilingon para tingnan ito. What? Tanong ni Janice. Huwag mo sabihin naniniwala ka sa sinasabi ng babaeng yon. Umarap siya rito. Sino? Si Luna? Nakatingin sa kanya si Janice na parang sinusukat kung ano ang laman ng isipan niya. Wala pa rin akong naalala, Janice. Hindi ko pa rin alam kung sino sa inyong dalawa nagsasabi ng totoo. Pero alam kong Jonas ang pangalan ko at hindi Dane. At ang babaeng yon? Luna ang pangalan niya. Hindi iyon totoo. Those are lies she planted into your mind. Then Janice, please tell me. Bumuntong hininga siya ng malalim bago itanong dito ang laman ng kanyang dibdib. Bakit mahal ko siya? Janice gasped. Dahil ang alam ko, ang sinasabi ng isip ko ay nariyan ka. I have never felt so frustrated in my life as when I can't remember who she was in my life after I kissed her. You kissed her?
You can't even bear to touch me. Parati mong sinasabi hindi ka pa handa sa physical na relationship dahil you want to take things slow after the accident and you kissed her? Janice, hindi mo ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Kailangan mo nang sabihin sa akin ang totoo. She squared her shoulders. Ang totoo? Nagmamakaawa ako, Janice. Tinitingnan siya ng diretsyo nito. Ikaw si Dane Atayde at ako si Janice Sumayang Atayde. Kakakasal lang natin bago ka nagkaroon ng isang sailing accident. Natamaan ang ulo mo na siyang nag-cause ng trauma rito. Dinala kita sa Amerika para doon ipagamot. Inulit lang nito ang mga katotohanang ipinapakain sa kanya mula nang magkamalay siya. Hindi kita niloloko, Dane. Nakita mo lahat ng documents natin. The marriage contract, your passport, the pictures. Itinaas niya ang kamay sa kanyang ulo. He did see all those at iyon ang mga dahilan kung bakit hindi siya makapaniwala noong una sa mga sinasabi ni Luna. Your mind might just be playing tricks on you. Ikaw ang nakakasala sa akin, Dane? By feeling that way towards a girl? She is a poser. Hindi ko alam kung ano gusto niyang ma-accomplish sa lahat ng ito. But please, Dane, ako ang pakinggan mo. Lumapit ito sa kanya, tinawakan siya sa braso. Tumigas ang panga niya sa pagpipigil ng emosyon. Let us leave this island. Dalhin mo ko sa mga lugar na familiar sa akin, kung saan maaari akong may maalala. I also want to see the doctor again. Pero bago ang lahat, gusto kong kausapin si Luna. Malamig na sabi niya, kung sa palagay mo ay iyon ang makakabuti sa'yo. Sabi ni Janice pero may naririnig niya ang takot sa boses nito. O baka tama ito, baka pinaglalaruan nga siya ng... You're awesome! Sabi ni Rain sa kasamahan na makabalik sila sa Manila na walang hassle. Ngumisi lang si Wind. I know. I'm sorry, dinamay kita. Dinagdagan ko pa ang kaso mo kay Alan. Ngumuso ito. Don't mind him. Pero ikaw, Mare, you owe me a story. Ano nangyari sa'yo? Nagsimula siyang ikwento mula na magkahiwalay sila ni Jonas hanggang makita sila sa island. Ang pagdating ni Janice at ang mga confrontations na dala nito. Unang beses niyang nakitang natahimik si Wind pagkatapos niyang magkwento. Wow! Wow! Hindi ko alam kung anong ginawa ko. If I were in your shoes, so anong plano mo? Nagbuntong hininga si Rain. Honestly, hindi ko alam. Tumayo si Wind. Yeah, mahirap nga mag-isip kung masyado kang emotionally involved. Naglakad-lakad ito. Pero the thing is, paano ka naman niya maaalala kung hindi ka man lang niya makikita? At kung ang kasama niya ay yung bitch from hell na impostora? Wait, hindi ba kidnapping yung ginawa niya? Napag-isipan na niya iyon. Kung nakaya nilang mameke ng kung ano-anong documents, I am sure, 1,000,000 ang haba ng lawyers na kaya nilang i-employ to prove na sumama sa kanya willingly si Jonas nung wala pa itong sakit. Napahinto siya dahil napansin niya ang mukha ng kaharap. What are you smiling about? Lalong umisi si Wind. Alam ko na ang gagawin natin, pero kailangan nating isali si Earth at si Fire. Kumunot ang noo niya. Anong plano mo? The solution is obvious. Kikidnapin natin si Jonas. Nalaki ang mga mata niya. What? Naluloko ka na ba? Alan will never let us get away with this. Eh di hindi niya dapat malaman. May mali sa umagang iyon. Nang magising si Jonas ay lumabas siya ng balkonahe na tumatanaw sa kabana ni Rain. Alam niya maaga itong magising at kung gising na ito ay maaari niya nang kausapin. Pero habang tinititigan niya ang kabana ay may unti-unti siyang nare-realize walang tao roon. Dati-dati, he can almost perceive her energy inside the room pero ngayon ay wala siyang nararamdaman. Dali-dali siyang bumaba. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Janice sa kanyang likuran. Nang makarating siya sa kabana ay napatunayan niyang tama ang kanyang hinala. Binuksan niya ang hindi nakalak na pintuan. Naamoy pa niya ang iniwang samyo ni Rain. That familiar heady scent of her was in the room. Pero wala nang laman iyon ng isang gamit ng babae. Umupo siya sa kama at isinubsob ang kamay sa mukha at iniangat lamang iyon ng may tumakip na anino sa liwanag mula sa pintuan. She is gone, sabi niya kay Janice. Tingnan mo. I was right. I told you, isa lang siyang impostor. Hindi ko alam kung anong gusto niyang makuha sa'yo. Pero alam siguro niyang hindi siya magtatagumpay kaya umalis na siya. It's good riddance. Don't you see, Dane? Tumayo siya. Somehow, hindi convinced na totoo ang sinasabing dahilan ni Janice sa pag-alis. Gusto ko magpunta sa Maynila ngayon. And then tomorrow, get me an appointment with my doctor. Dane,
Bakit ganun? Hindi mo ba iniisip na nasasaktan din ako sa lahat ng nangyayaring ito? All these doubts are killing me. Noong umalis ako, okay tayo. We were happy. We had plans. At ngayon ay parang baliwala na lahat sa'yo yon? Dahil gusto mo tumakbo sa isang wild goose chase ng isang babaeng bigla na lang sumulpot sa buhay nating dalawa. Tiningnan niya si Janice. You had plans, Janice. Hindi tayo dalawa ang nagplano. Ikaw lang. Sinabi mo lang sa akin ang lahat ng iniisip mong gawin. Hindi yan totoo. Tanggi ni Janice. You wanted this house. You built this dahil ito ang gusto mo. Dahil sabi mo, pangarap natin na tumira sa islang ito. Aniya, alam mo ang iniisip ko ngayon? Iniisip ko na hindi kaya ibinigay mo ang management ng islang ito sa akin at hinayaan mo akong itayo ang bahay na ito dahil gusto mong hindi na ako umalis dito. Come to think of it, Janice. Mula nang bumalik tayo mula sa Amerika, bakit praning na praning ka kapag gusto kong pumunta sa Maynila at sa mga okasyong pumupunta tayo sa pamilya mo? What are you afraid of? Pakiramdam ko gusto mo kong itago. Nakita niyang umiiyak na si Janice kaya tumigil na siya sa pagsasalita. I am your wife. I tried to give you everything you needed and wanted, Dane. Wala ka man lang bang nararamdaman kahit kaunting pagmamahal para sa akin that you would be willing to throw everything we had? Hindi niya diniretsa ang sagot dito. Janice, I am sorry if I am hurting you, pero gusto ko lang munang malaman ang totoo. Pinunasan ni Janice sa mukha ng maramdamang walang makukuhang katapat ang ipinapakitang emosyon sa kanya. Bukas na lang tayo umalis para magamit natin helicopter ni Daddy. Sabi nito, hindi na siya nakipagtalo kahit alam niyang ikababalo na yata niya ang isang araw pa ng walang aksyon. Hapon na nang dumating sila sa mansyon sa Maynila. Ang kawalan niya ng sariling properties? Sabi ni Janice, wala kasi siyang pamilya sa Pilipinas kung kaya't hindi siya nag-invest sa sariling tirahan. Ang tangi niyang pag-aari ay ang mga sailboat kung saan siya na aksidente, sabi nito. Since he was just renting a place when they got married at nagdesisyon silang kina Janice na lamang tumira after the marriage. Wala ang mga magulang ni Janice sa Maynila. Halos hindi ang mga iyon tumitigil dito, opting to stay in one of their resorts in Palawan. Dumiretso sila sa kanilang silid. Ilang beses na rin siyang nakapunta roon kaya kabisado na niya ang lugar. Nang maibaba ang mga gamit, ay tiningnan niya ang mga larawan sa ibabaw ng dresser ni Janice. Ilan sa mga pictures na naroon ay kuha nila ni Janice noong mag-boyfriend pa lang daw sila. Mahilig daw sila parehong magsiling, kung kaya sila nagkalapit. Obvious yun sa mga larawang naroon na halos puro kuha sa isang puting sailboat. Napapikit siya. Ilan na namang patunay ang nasa harap niya sa mga katotohanan ng mga kwento ni Janice. Pero bakit iba pa rin ang sinasabi ng puso niya? Bukas ang appointment mo kay doktor. Sabi ni Janice na ang tinutukoy ay ang psychiatrist na tumitingin sa kanya. Thank you. Tumango siya at tinawakan ng isa sa mga larawan kung saan nagtatawanan sila habang tinitingnan ng isang malaking isda sa sahig ng bangka. Janice, bumaling siya sa kinikilalang asawa. Were we in love? I mean, nung kunan ang picture na to, do we know that we were in love? Huminto sa ginagawang pagtatanggal ng hikaw si Janice at tumingin sa kanya pero umiwas na ulit ang mga mata nito bago siya sagutin. Yes, Dane, we were very much in love. Tumango siya bago ibaba ang larawan. Baka nga hindi niya lang maalala. Kaya lamang, bakit pa kahit anong hanap niya sa puso niya, ay hindi niya mahanap ang ganoong pakaramdam para kay Janice. Humakbang siya papalipit rito at marahang hinawakan ito sa balikat para iharap sa kanya. May kailangan lamang siyang matuklasan. Itinaas niya ang baba ni Janice at marahang hinalikan na naghihintay nitong labi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ang nag-initiate ng aksyong iyon. Kaagad itong nagresponde sa kanyang halik. It was not an unpleasant feeling kissing her, pero nalaman na niya ang sagot. He released her. Dane? May tanong sa tinig ni Janice. May hinihiling na pag-asa mula sa kanya. Ibinaba niya ang kamay mula sa pagkakahawak dito at siya naman ang umiwas ng tingin. Pahinga na tayo. Siguradong pagod ka na sa biyahe. Nang halikan niya sa luna sa ilalim ng waterfalls, he felt that his heart would stop beating if he stopped kissing her. Pero ngayon, kay Janice, all he felt was the physical sensation of his lips touching hers. Kinabukasan ang schedule niya para pumunta sa kanyang doktor. Hindi niya gusto pumupunta sa ospital. Masyado itong maraming dalang hindi magandang alaala na recovery period niya na pagkatapos ng aksidente. Na magkamalay siya noon na hindi niya maigalaw ang ibabang bahagi ng kanyang katawan.
Isang buwan siya sa isang pribadong klinika bago nakakuha ng clearance para magpunta siya sa Amerika para doon ipagamot. Sa Amerika ay 6 na buwan pa ulit ang ginugol niya sa pabalik-balik sa ospital para naman sa kanyang intensive therapy sessions hanggang muling naipaalala sa utak niyang na trauma kung paano mag-communicate sa ibang bahagi ng kanyang katawan para makontrol ulit ang paggalaw noon. Muli siyang nakalakad pero hindi pa naibabalik ang kanyang alaala. Sabi ng kanyang mga doktor, maaaring di na bumalik ang kanyang alaala pero maaari din namang maibabalik. Kahit walang warning ay bigla na lang itong magbalik. Nananatiling misteryoso ang utak ng tao, maging sa mga experts. Ang nature ng amnesia tulad ng sa kaniya ay isa sa mga hindi maipaliwanag ng lubusan. Traumatic sa kaniya ang ospital dahil he had been poked and studied and treated like a lab rat for almost a year. Hindi niya gagawin ang pagbalik na ito kung hindi lamang sa isang babaeng gumagambala sa isip at puso niya. Gising man siya o natutulog. Napalaginipan na naman niya ito ng nakaraang gabi. Pumukaw sa alaala ang panaginip niyang iyon, ang boses ni Janice. "We're here." Anito. Sabay silang bumaba ng kotse at naglakad patungo sa klinika. Nakatago sa likod na bahagi ng ospital ang psychiatric department para bigyan ng privacy ang mga bumibisita sa wing na iyon. Pagdating nila roon ay iba ang receptionist sa kakilala na nila. "Good morning, Mr. and Mrs. Ataide." Magalang na bati nito sa kanila. "Mr. Ataide, ready na po si Doc sa inyo. Pwede na po kayong pumasok sa loob." Gumalaw si Janice para sumama sa kanila, pero pinigilan siya ng receptionist. "Ma'am, sorry po. Pero bilin po ni Doc na si Sir lang po ang pumasok sa loob. Mas maganda raw po kung gagawin niya ang session na ito mag-isa." Nagsimulang magprotesta si Janice pero kinumbinsi niya itong makinig na lamang siya. "Alright, anito. Hihintayin na lang kita sa coffee shop sa may lobby." "Sige." Humalik pa ito sa pisngi niya bago bantulot pa ring umalis. Nang makapasok siya sa loob ng klinik ay hindi ang lalaking psychiatrist ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang naroon ay isang matangkad na babae. Kayong minggi ang balat nito na bumagay sa malalim at maitim nitong mga mata na nagsisislant sa mga dulo, giving her the look of an Egyptian princess. Itim na itim ang hanggang balikat nitong buhok. "I'm looking for Dr. Alcantara," sabi niya. "I know." Kalmadong sagot nito pero hindi naman kumilos para tawagin ng doktor. "Nasaan siya?" "Not important. Sasama ka sa akin." She informed him. "What? Who are you?" "My name is Earth." Mahigit 1 oras na at hindi pa lumalabas si Dane. Nainip na si Janice sa tinatambayan nito. Tumayo na siya para bumalik sa clinic para tanungin ang receptionist kung matatagalan pa ang session. In the first place, hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya pwedeng sumama sa loob. Gayong lahat ng nakaraang sessions ay pinapayagan naman siya. Kung hindi sa main session room, at least ay sa inner lounge. Bakit naman kasi napapayag pa siya ni Dane na iwan nga ito? Naglakad siya dala ang isa pang styro cup ng kape. Pabalik sa clinic. Napakunot ang noon niya nang wala ang sumalubong sa kanilang receptionist kanina. Binuksan niya ang glass door ng clinic at wala siyang makitang tao. Tahimik na tahimik din ang loob ng session room kung kaya't nagsimula siyang maalerto na may mali sa sitwasyon. May narinig siyang tunog mula sa restroom ng clinic. Parang muffled na katok iyon. Natatakot man, ay lumapit siya sa pinanggalingan noon at hinila pagbukas ang pintuan. Waring hindi ine-expect ang biglang pagbukas ng pintuan. Bumagsak sa sahig ang naka-white lab gown na katawan ni Dr. Alcantara. Nakatali ang kamay nito at may nakabuhol na tela sa bibig para hindi ito makasalita. May isang ungot pa siyang narinig mula sa loob at nang sinilip niya iyon, ay nakita niya ang tunay na receptionist ng klinika. Nagpanik siya. "Dane! Dane! Where are you?" Sigaw niya, pero alam niyang wala na doon ang kanyang asawa. "Pwede bang may magpaliwanag sa akin kung anong nangyayari?" Nakakunot ang noong sabi ni Jonas sa likod ng kotse kung saan siya pinasakay na magandang babaeng kumidnap sa kanya na ngayon ay nakaupo sa unahan. Katabi ang isa pang maganda ring babae na sinilip lang siya bago muling balik ang atensyon sa manibela. "In fairness, gwapo niya," sagot nito sa katabi bago patakbuhin ang sasakyan. "Wind, kaunting bilis pa ng takbo mo. Magta-time travel na tayo. Pwede bang pakibagalan? Kahit kaunti lang ang takbo natin. Baka naman sa overspeeding pa tayo mahuli ng mga pulis." Sabi ng babae sa passenger seat. Ito ang nagpakilala sa kanya bilang si Earth at ang kumuha sa kanya mula sa klinika ni Dr. Alcantara. Tumawa na malakas ang driver pero hindi sumunod sa suggestion ng katabi. Anong lagay ni Fire? Sa halip ay tanong nito kay Earth. Inihatid na niya mga bagahe
Sagot ng tinanong. Alam ni Dean na tao ang tinutukoy nitong bagahe, pero may hinala siyang hindi na mga ito ipapaliwanag sa kanyang kahit ano. Kahit nagdesisyon siyang huwag nang magsalita, sumandal si Jonas. Tumigil lang ang sasakyan nang nasa tapat na sila ng isang bungalow sa isang exclusive subdivision. Sakalang ulit siya nagtanong, anong meron dito? The truth. Sagot sa kanya ni Earth. Kinuha siya nito mula sa likuran at kinalagang tali ng kanyang kamay. Tatanggalin ko na ito. Wala kaming gagawing masama sa'yo, so don't try to run. Kaibigan kami ni Rain, at gusto lang naming malaman mo ang totoo. Nasaan si Rain? Tanong ni Jonas. You'll know later. Sagot ni Wind. Naglakad sila papasok ng bahay. Nasa unahan niya si Earth, at nasa likuran naman niya ang driver na tinawag nitong Wind. He was already realizing na hindi iyon ang mga taong nakakasalamuhan nila dati. At hindi iyon ang totoong pangalan nito. At tulad ni Rain, ang mga babaeng ito ay pinangalanan sa mga elements. Pumasok sila sa isang sala. Ang una niyang napansin ay ang isang indoor playground para sa isang toddler. May tanong sa mga matang tumingin siya kay Earth. Ito ang bahay ng totoo mong pamilya. Mahinahong paliwanag nito sa kanya. I have a child? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Isinenyas ni Earth ang isang cabinet. Puno iyon ng mga naka-frame na larawan. Humakbang siya papalapit doon. Picture ng isang sanggol at isang ina ang una niyang nakita. It was Rain, with a small baby in her arms. Naroon din ang iba't iba pang larawan ng lumalaking bata. Nawala ka sa isang aksidente. Akala ni Rain ay namatay ka na kaya napilitan siyang lumipat dito at magtrabaho para mabuhay ang anak ninyo. Si Wind ang nagsimulang magpaliwanag sa kanya. Halika, kailangan mo makita ang buong bahay. Sabi nito, hindi niya mabitiwan ang larawan ng mag-ina, kaya dinala niya iyon. Sinamahan siyang dalawa na ikutin ang buong bahay, at ang huli nilang pinuntahan ay ang sa palagay niya ay silid ni Rain. Sa isang bahagi ng silid ay may malaking larawan. Tumayo siya sa harap ng larawang iyon at tinitigan ang kanyang sarili. I hope this makes you realize how much she loves you. Muli niyang tiningnan ang hawak na larawan na mag-ina. Ito ang pamilya ko? I have a beautiful family and I can't remember them. Pero punong-puno ng emosyon ng dibdib niya. Nangihinang naupo siya sa kama. I wish I could remember. Bakit ba wala akong maalala kahit anong gawin kong pagpipilit? Ano ba talagang totoo? Mahinang sabi niya bago tila batang humagulgol ng iyak. Umupo sa tabi niya si Earth at inabot ang kanyang kamay. Tinitigan siya nito. Alam kong mahirap pero minsan, para malaman mo kung ano ang totoo, kailangan mong paniwalaan kung ano ang sinasabi ng puso mo. Si Wind naman na nagsalita mula sa pintuan ng silid. Hindi ka namin mamadaliin. Ibabalik ka na namin sa bahay ni na Janice. Hindi ka rin namin pipilitin sa isang desisyong hindi mo kayang gawin. Gawin mo ang kinakailangan para makatanggap. Or matanggap mo kung ano ang totoo. Pero ibibigay ko sa iyo ang contact number ko. Kapag handa ka na, kami ang magdadala sa iyo sa iyong mag-ina. Salamat. Tugon ni Jonas. Let's go. Bago pa ipatawag ng asawa mo ang buong AFP para ipahanap ka. Sabi ni Earth. Sandali lang. Hiling niya. I just need some time alone here. Pinagbigyan siya ng dalawa at ginamit niya ang panahong iyon upang ikuting muli ang bahay. Gusto niya makita kahit paano ang buhay ng pamilya sa kanya. Malinis ang bahay. Ideal para lakihan ng isang bata. At alam niyang pinili para roon. Naglalakad siya na maapakan niya ang isang rubber ducky na laruan. Pinulot niya iyon. A fresh wave of emotion assaulted his senses. His child played with this toy. Napakaraming sandali na buhay nito na hindi niya nakita. At ang ina ng batang ito ay napilitang suluhin ang lahat ng responsibilidad na sana ay kanya rin. It took more than an hour before he was ready to leave her house. Pero hanggang noon, ay parang ayaw niya pa rin umalis. Si Wind na lang ang naghatid sa kanya sa bahay. Nagpasalamat siya rito at inulit lang nito ang bilin na kung may kailangan siya ay tawagan niya na lang ito. Ipinagbukas siya ng pintuan ng security guard at nilakad na lang niya ang driveway papasok sa main door ng mansyon. May kausap sa telepono si Janice na buksan niya ang pintuan pero agad nitong ibinaba iyon para lumapit sa kanya. Dean, oh my God, where have you been? Namamatay na ako sa pag-aalala sa'yo. He smiled sarcastically. And yet, hindi ka makatawag na pulis para hanapin ako? Naghihintay lang ako ng oras. Simula nito? Oh, natatakot kang baka kapag lumabas ang balita tungkol sa akin ay lumabas na rin ang totoo. Dean, please. Lumapit siya kay Janice at hindi niya papigilan ng galit na tila sasabog sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ito sa braso. Tell me the goddamn truth or I swear to God I will kill you.
Napaurong si Johnny sa tonong narinig sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ang pagmamakaawa pero wala siyang pakialam. Ninakaw ng babaeng ito ang buhay niya dahil dito ay ipinanganak ang kanyang anak na walang ama. Heto ba ang pasasalamat na makukuha ko sa pagligtas ko sa buhay mo? Naghahamon ang mga mata nito. Pinakawalan niya ito at naglakad ito palayo sa kanya. You can't manipulate me anymore, Jonas. No more games. No more lies. Maaaring wala ako maalala pero hindi na ako tanga. I want the truth now. Halos isinigaw niya ang huling salita at nakita niyang napapitlag. Bagamat maingat ito na hindi masyadong ipakita ang takot. Nauna ako kay Luna, Jonas. Napahugot siya ng hininga sa pagbigkas nito ng dalawang pangalang iyon. Ito ang unang pag-amin ni Johnny sa katotohanan. Oo, hindi ka si Dane Atayde. Ikaw si Jonas Andueza. Magkakilala na tayo bago pa man dumating sa buhay mo si Luna. Nag-aral ako mag-sailing at part-time job mo. Yun ang turo mo. The pictures of the two of them. Iyon pala ang paliwanag doon kung bakit kalimitan sa kuha nila ay nasa sailing boat sila. Sabi nito sa kanya ay parehas lamang nilang hilig iyon. Janice was wringing her fingers. I fell in love with you. Akala ko ay parehong pakiramdam natin sa isa't isa. You were sweet with me. You were a friend, a teacher. You were everything I wanted. Tapos isang araw, niyaya mo ako mag-dinner. Akala ko yun na ang pagkakataong magsasabi ka sa akin. You look happy and excited and you look so in love. I was hoping it was me. Big mistake. Iba ang sinabi mo. Sabi mo you met this beautiful girl. Sabi mo nahanap mo na siya. The girl you will forever love. Sabi mo, you were going to ask her to marry you. Tumutulo ang luha sa pisngi ni Janice pero ang tanging makikita sa mukha nito ay bitterness nito sa pangyayari. Pinalis nito ang luha sa pisngi bago nagpatuloy. Kaya mo sinasabi sa akin dahil magpapaalam ko na you can't be my teacher anymore, you said. Nagpalipat ka ng destino bilang Coast Guard. Iyon ang totoo mong trabaho. Magpapalipat ka na kasi may nakita kang bahay na gusto mong tirahan ninyo ni Luna. A house by the beach, near a mountain. It had been your dream. Sabi mo. At tama lang na doon kayo tumira ng woman of your dream. I laughed. I told you you were cheesy. Pero pinagtawanan mo lang ako. Sabi mo, malalaman ko rin na nararamdaman ko kapag in love na ako. Ang hindi ko sinabi sa'yo, matagal na akong in love sa'yo. Hindi ako nag-attend ng wedding mo. Instead, nagtago ako sa isla. I just wanted to nurture my heartache. Tapos hindi ko alam kung it was a big joke from fate dahil naaksidente ka at isang tauhan pa namin sa isla nakakuha sa'yo. Masama ang lagay mo. You were practically dying. It was a stormy night kaya sa amin kanya dinala dahil iyon ang pinakamalapit na lugar kung saan pwedeng may makatulong sa'yo. Nagsisimula magkaroon ng sense lahat ng bagay. Kaunti na lang, maiintindihan na niya. Binayaran ko ang taong nakakita sa'yo para hindi siya magsalita. I paid everyone who knew about you to kept silent. Nang dalhin kita sa ospital, ay buo na ang istorya ko. Asawa kita at naaksidente ka. Sino ka namang mag-aakala na ikaw ang isa sa mga nawawalang Coast Guard kung dumating ka naman sa ospital na may kasamang asawa? I convinced my parents we got married secretly before your accident. Nang hindi ka kayang gamutin dito ay dinala kita sa Amerika gamit ang mga falsified na documents. Si Jonas ang nagtapos sa sinasabi ni Janice na matapos itong magsalita. At dahil may amnesia ako, ay kinaya mo gumawa ng isang bagong kwento tungkol sa buhay nating dalawa? Oo, amin ni Janice. She looked as if all the fight had gone out of her. Hanggang kailan mo ito balak gawin? Tila may nasali na naman sa tanong na iyon dahil tiningnan siya nito ng diretso at buong determinasyon. Hanggang hindi bumabalik ang memories mo habang buhay kong maaari. Hindi ko ine-expect ang pagdating ni Luna. Hindi ko ine-expect na ang taong binayaran ko pa para bantayan ka, ang mismong taong pinakakakatakutan ko. My God, you're crazy! Mahinang sabi niya. Naroon sa boses niya ang hindi makapaniwala na may isang tao na kayang gawin lahat ng ginawa nito, that she would go to these extremes for him. Nagsimula siyang talikuran ito. Nanlisik ang mga mata ni Janice. Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa pamilya ko. Marami na ako na walang oras sa kanila dahil sa'yo. I don't want to waste any more time with you. Humawak si Janice sa braso nito. Please, Dane, don't leave me. Mamamatay ako.
You listen to me, Janice. Be thankful na napipigilan ko pa ang sarili ko na ipakita sa'yo kung gaano ako kagalit sa ginawa mo. Maybe you saved my life, but you also stole it from me and my family. Bayad na ako kung tutuusin. Pero ayaw kong tumanaw ng utang na loob sa'yo, kaya babayaran ko lahat ng nagastos mo sa akin. Every single centavo you spent on me. At huwag ka magkakamaling gumawa ng kahit anong bagay na maglalayo uli sa akin, sa pamilya ko. If you do anything that will hurt either Luna or my child, I swear to God, I will strangle you with my own bare hands. Iniwan niya ito at alam niya kung gaano katindi ang galit niya dahil habang humahakbang siya palayo, ay nanginginig ang buo niyang katawan sa pagpipigil na maging bayolente. Wala siyang dinala pag alis niya. He left the car in the garage and walked outside the gate. Wala siyang balak magkaroon ng kahit ano pang utang sa babaeng iniwanan niya. Siguro, balang araw ay maawa siya rito. Sa kung ano mang magtulak nito, nagawin ang ginawa nito. Pero hindi ngayon ang araw na yon. Sa ngayon, ang tanging mahalaga ay makabalik siya sa pamilya niya. Pagkalabas niya ng gate ay saka niya tinawagan ng numerong ibinigay sa kanya ni Wind. Hello? Isang ring lang ng telepono ay sumagot na ang tinawagan na para bang hinihintay nito ang tawag niya. Help me to go home. Sabi niya sa sumagot. Iyon lang ang nasabi niya dahil sa paggaralgal ng boses niya ay saka lamang niya na-realize na umiiyak siya. Na namin, sabi ni Fire kay Jonas nang sunduin siya ng mga ito. Hindi niyo ako kailangang ihatid. Mahanap ko yun. Aniya, tumaas ang kilay ni Wind. Baliw ka ba? Wala kang naalala, di ba? Hindi mo alam ang daan. Gabi na. Nagbabadya pa ang ulan. May bagyo pa nga yata. Tapos iniisip mong mag-drive mag-isa? At ine-expect mo pa na bibigyan ka namin ng kotse para sa plano mong pagsusuicide? Kaya kong gawin ito mag-isa. Determinadong sabi ni Jonas. Kung maaari yun, lalo pang tumaas ang kilay ni Wind. Aber nga, anong address niyo? Tiningnan ni Jonas si Wind dahil hindi niya alam ang sagot sa tanong nito. Kaya nga kailangan niyo akong bigyan ng direksyon. I used to know that place. Kailangan ko lang ng map para i-guide ako. Alam kong makakauwi ako mag-isa. Please, let me find my way back home on my own. Natahimik muna ang lahat. Halatang hindi makabuo ng desisyon. Maya-maya lang ay tumayo si Fire at lumapit sa kanya. Iniabot nito sa kanya ang susi ng kotse sabay sabi ng modelo at plate number. Great! Tumayo rin si Wind. Now, ako naman ang tatawag kay Rain para sabihin sa kanya na kinidnap natin ang asawa niya. Nakumbinsin natin ukol sa totoo at ngayon ay hinayaan nating magpakamatay. Cool! Tumindig si Jonas sa harapan ni Wind. Mas matangkad siya rito kung kaya't kailangan niyang hawakan ng balikat nito para tumingin ito pataas sa kanya. Hindi ako nagpapakamatay. Alam ko ang ginagawa ko, I am trying to remember at kung may pinaka-importanteng bagay akong dapat maalala, iyon ay kung paano hanapin ang daan pa uwi kay Luna. I promise, I will find her and our child. Dahan-dahang ngumiti si Wind. Hindi ka lang pala gwapo? You also got spanked, man. Kung hindi ka lang asawa at mahal ng kaibigan namin, I might just keep you for myself. Tumawa ito na malakas bago siya yakapin. Good luck, pare. 3 oras pagkalabas niya ng Maynila nang nagsimulang pumatak ang ulan. Maliliit na patak iyon na unti-unting lumalakas. Sa gilid ng kalsada ay may ilang kabataan na nagtatakbuhan para humanap ng masisilungan pero nagtatawanan ng mga ito. May kung anong pumitik sa loob ng utak niya. Isang eksena ang naalala niya dahil doon. Papalakas din ng ulan noon nang matanaw niya ang isang babaeng naglalakad sa ulanan. Hindi niya sana ito papansinin pero may kung anong nagpahinto sa kanya. Miss, sakay ka na, ihahatid kita. Sabi niya rito, maging siya ay nasorpresa sa alok niya. Hindi niya iyon normal ginagawa, ang magpasakay ng hindi kakilala. Alam niyang delikado ang gawin iyon. Tumingin ang babae sa kanya. Nginitian lamang siya. Miss, ulit niya dahil hindi ito nagre-responde sa alok niya. Ayaw mo bang sumakay? Bakit? Kasi umuulan at nababasa ka na. Natawa lamang ito na para bang siya ang weird sa tagpong iyon. Kaya nga ako lumabas para maglakad sa ulanan. Anito, he thought she was crazy. Absolutely beautiful and adorable but crazy. May pagka-weird ang trip nito sa buhay. Tila naman nahulaan ito ang iniisip niya. Nakaligo ka na ba sa ulan? Naging nanghahamon naman ang ngiti nito. Umiling siya. See? Hindi ba pala eh. Subukan mo kaya para maintindihan mo ako.
Hindi niya alam kung anong mayroon sa babaeng iyon at ang kabaliwan ng paliligo nito sa ulan. But there was something irresistible about her. Kaya natagpuan niya ang sarili niya sa ibaba ng kotse at tinitikman ang pakiramdam ng paliligo sa ulan. Maybe they were both crazy. Ako nga pala si Jonas. Pagpapakilala niya rito. I'm Luna. Nagkamay silang dalawa. He fell in love with her then. Sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Ito ang kauna-unahang alaala ni Jonas mula nang maaksidente siya, ang araw kung kailan niya unang minahal si Luna. Siguro dahil iyon ang pinakaimportanteng alaalang inaalagaan niya. Agad iyong sinundan ng iba pang mga alaala. Naglalakad siya sa tabing dagat, hindi kalayuan sa Coast Guard Station na maging susunod niyang destino nang matanaw niya ang isang bahay. Kulay puti iyon. May malawak na harapan at malapit sa dagat, pero hindi naman kadikit nito para maging delikado kapag lumalakas ang alon. Sa likod ng bahay ay tila backdrop ang mga bundok at mga walang kasing puting ulap. It would be a beautiful home. Ilang beses na niyang sinabi na ang pangarap niya ay isang bahay kung saan nagtatagpo ang dagat at ang bundok. At ang nasa harapan niya noon ay ang eksaktong bahay na pangarap niya. Isa lang ang tangi niyang naisip na makasama roon. Nagpatuloy si Jonas sa pagmamaneho. Mas may determinasyon pa siya ngayon para makitang mula si Luna. Biglang gumuhit sa kadiliman ng isang kidlat na sinundan ng dagundong ng isang kulog. Napapitlag siya habang nagmamaneho at tila natalisod din ang kotseng kanyang dinadrive. Minarapat niyang tumabi sandali dahil sa ragasan ng iba pang alaala sa utak niya. Malapit na sila sa bangka na kanilang ire-rescue nang bigla tila sumabog na liwanag sa kalangitan na sinundan ng nakabibinging kulog. Dumagdag iyon sa tila bangungot na lakas ng hampas ng alon. May humiyaw mula sa kabilang dulo ng bangka bago niya naramdaman ang halos slow motion na pagtagilid ng bangka at pagsalya ng malakas na alon sa kaniya. Ang sunod niyang nalaman ay ang pagsinghap niya ng hangin matapos niyang labanan ng current na humihila sa kanya pailalim ng tubig. Noon niya natanaw ang isang kasamahan. Hindi niya alam kung paano nangyari iyon pero tila nakalas ang life vest nito at dahil doon ay tila naubusan na ito ng lakas sa attempt na manatiling nakalutang. Nilangoy niya ang lugar na kinaroroonan nito. Malapit na siya rito. Isang dipa na lang siguro ang layo na may matigas na bagay na sumalpok sa kanyang likuran. Pinagpapawisan siya sa kabila ng malamig na air conditioning sa loob ng kotse. Naalala na niya. 5 silang pumalaot para magresponde sa isang aksidente. Sa dagat nang naabutan sila ng kalakasan ng unos. Nakita pa niyang sinalpok ng alon at ilubog niyon sa tubig kasamahang gusto niyang iligtas bago siya nawalan ng malay. Matagal siyang nakahinto sa gilid. Kinalma niya muna ang sarili bago muling paandarin ang kotse. Kaunti na lang. Ilang oras na lang ay makakauwi na ulit siya. Isinangtabi na niya ang mapang ibinigay nila Fire sa kanya. Hindi na niya kailangan iyon. Alam na niya ang daan pa uwi. Huwag kang mag-worry sa akin. Ikaw ang lalabas. Ikaw ang mag-ingat. Sabi sa kanya ni Luna bago niya ito iwanan para rumesponde sa tawag sa kanya ng gabing iyon. I will. Isinuot niya ang uniforme jacket at lumapit rito para muli itong halikan. God, dapat hindi na lang ako aalis, sabi niya pero alam niyang hindi niya pwedeng talikuran ng tawag ng kanyang katungkulan at alam niyang naiintindihan iyon ni Luna. Sumunod sa kanya si Luna pababa sa ground floor ng bahay para ihatid siya ng tingin pag-alis. Jonas, tawag nito sa kanya na makalabas siya ng bahay. Nilingon niya ito. Nakatayo ito sa pintuan. She was heartbreakingly beautiful in her nightgown and her hair was still rumpled from their lovemaking. Babalik ka naman kaagad, hindi ba? Sabi nito. Humakbang siya pabalik rito at niyakap ito ng mahigpit bago halikan sa noo. Yes, Mrs. Anduesa. Paano namang hindi? Hindi pa nga ako nakakaalis na mimiss na agad kita. Nakatingin siya sa unahan ng kalsadang binibigtas para siguraduhin wala nang magiging balakid sa pag-uwi niya. Natagalan ako, Mrs. Anduesa, pero babalik na ako. Hintayin mo lang ako, mahal. Sandali na lang, sabi niya ng malakas. Nakahinga si Luna sa tabi ni Daphne at pinapatulog ang anak. Hindi niya namalaya ng pagkaidlip na ginambala ng malakas na tunog ng kulog. Naalimpungatan tuloy siya at agad na bumalikwas. Malakas ang kabog ng dibdib na tiningnan niya ang anak. Payapa lamang ang pagtulog nito. The blessed sleep of an innocent child. Hinalikan niya sa ulo ang bata bago tumayo. Isinarado niya ang bintana ng silid nito bago lumabas ng silid at pumanaog sa ibaba. Tahimik na ang kabahayan. Natutulog na rin sa silid nito si Manang Melda. Umupo siya sa couch at niyakap ang malaking throw pillow na hinagip mula sa katabing sofa.
Tiningnan niya ang paligid ng loob ng bahay na iyon. Napakaiksing panahon nilang nagsama roon ni Jonas, pero napakaraming alaalang dinadala sa puso niya, tulad ng unang araw na dalhin siya nito rito. Nakatayo ito sa gitna ng salang ito at nakangiti sa kanya. Ito na ang future natin, right here. Ikaw, ako, ang bahay na ito na pupunuin natin ng mga anak. Ano sa palagay mo, Mrs. Anduesa? Hindi pa official na iyon ang apelyido na. Sa susunod na buwan pa, nakatakda ang kasal nila pero malimit na siyang biruin ito ng ganoon. Umupo siya sa sofa. Wait lang, hindi lang ako makapaniwala kung gaano ako kasaya. Tumabi sa kanya si Jonas. Yun ang goal ko. Pasayain ka for the rest of our lives. Tinitigan niya ang napakagandang mga mata ng kasintahan. May ngiting roon at maraming pagmamahal. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Inilapit niya ang sarili rito para tagpuin ang halik nito. Pinadaustos niya ang sariling kamay sa buhok nito bago pagbuhuli niyon sa likod ng batok nito para lalo pa itong hapitin palapit. Naramdaman niya ang malambot na sofa sa kanyang likuran na sumandal siya rito. Nasa ganoon silang sitwasyon na narinig nilang bumukas ang front door. Agad silang naghiwalay na parang mga teenagers na nahuli naglalampungan. Alam niyang namumula ang mukha niya at ang mukha ni Jonas ay halatang nagpipigil na matawa sa sitwasyon nila. So, anong palagay niyo sa bahay na ito? Gustong malaman ng real estate agent na kasama nilang nagpunta roon. Hinagip ni Jonas ang kamay niya na nakalagay sa pagitan nila at minisil iyon ng mariin. We thought this is really perfect, sabi nito sa ahente. Naglalaro pa rin ng ngiti sa labi na para bang may itinatago itong sekreto. Great, sabi ng ahente. Alam mo, malakas ang pakiramdam ko eh. Bagay talaga kayong dalawa sa bahay na ito. Dagdag pa nito. Diyan muna lang kayo at kukunin ko lang ang intent to purchase form na kailangan yung pirmahan sa kotse. Nang makaalis ito ay nagkatinginan silang dalawa at saka sabay ring bumunghalit ng tawa. Muli siyang hinalikan ni Jonas sa may puno ng kanyang tenga. Soon my love. Pangako nito at alam niyang tinutukoy nito ay ang pagtutuloy na noon siya mainit na eksena sa sofa na kinauupuan. Ibinagsak niya ang unan at tumayo mula sa sofa. Naalala niya kung gaano sila kasigurado noon tungkol sa kinabukasan nilang dalawa. Akala nila kapag nagmamahalan ng dalawang tao, sapat na yun. Nakalimutan nilang may mga puwersang hindi nila kayang kontrolin. Nakaramdam siya ng takot. Paano kung hindi na siya kailanman makilala ni Jonas? Hindi niya kayang isipin muna ang ganoon. Nagsimula siyang maglakad patungo sa hagdanan. Nasa ikalawang baitang na siya nang matanaw niya ang liwanag na galing sa isang sasakyan. Wala silang kapitbahay na malapit kung kaya't sigurado siyang sa kanila ang sadya ng kung sino mang sira-ulo na magdadrive sa ganitong panahon. Muli siyang bumaba ng hagdanan upang silipin ang kotse sa salaming bintana. Kotse ni Fire yon. Kanina pa siya naghihintay ng balita sa mga ito pero wala pang tumatawag. Agad niya binuksan ang ilaw sa front porch at hinatak pabukas ang pintuan at parang tumigil ang kanyang paghinga na makilala ang taong bumaba mula roon at naglakad sa ulanan palapit sa kanilang gate. It was Jonas. Hinagip niya ang bungkos ng susi na nakasabit sa gilid ng pintuan at nagtatatakbo sa palabas sa kabila ng ulan. Nanginginig ang kamay na pinagbuksan niya ito ng gate. Pareho na silang basang-basa sa ulan pero wala siyang pakialam. Binuksan niya ang gate at sinalubong ng yakap si Jonas. Luna, I'm sorry I took so long. Ang tagal ko bago natupad ang pangako kong bumalik sa'yo. Sabi nito, naalala mo na? Lahat naalala ko na lahat. Pero higit sa ano pa man, naalala ko na kung gaano kita kamahal. Thank God! Aniya, tumingkayad siya para halikan nito sa labi. God, I missed you. Pulong nito, bago palalimin ang halik na iginawad niya rito. Inihaplos nito ang kamay sa basa niyang buhok, pababa sa kanyang likod, bago gamitin ang lakas ng braso para buhatin siya papalapit rito. Wala man lang pagdududa ang bawat takbang nito. Ipinakita noon ang kasiguraduhan sa memorya nito ng kanilang bahay. Hindi niya mahagilap ang sariling boses para sagutin ito, kaya sa halip ay pinilit niyang ipadama rito ang nararamdaman. She returned her kisses fervently and allowed her instinct to take over in pleasing him as much as he was giving pleasure to her body. May mga paliwanag na naghihintay. May mga kwentong kailangan nilang sabihin sa isa't isa pero hindi muna mahalaga ang mga iyon. Their physical need for each other was too consuming to wait. Baby, look at me. Utos nito sa kanya. I want to see your eyes. Marahan niyang ibinukas ang kanyang mga mata. His deep dark eyes were looking at her.
Ang pagmamahal na nakasalamin doon, ang huli niyang nakita bago nito siya muling halikan. Ikwento mo sa akin, sabi ni Jonas sa kanya. Nasa kama pa rin sila. Nakasandal siya dito at nakayakap sa kanyang baywang ang mga braso nito. Nakasandal naman ito sa headboard ng kama. Sabi nila, siguradong patay ka na. Wala raw nakaligtas sa grupo niyo. Ipinikit niya ang mga mata sa pag-aalala ng horror ng araw na iyon. Hindi nagtagal, nalaman ko na buntis ako. Iyon na lang yatang balitang iyon na bumuhay sa akin. Ibinalik noon ang sense of purpose ko. Bumalik ako sa school at saka nagtrabaho. Maingat na iniwas niya rito ang buong nature ng trabaho niya. Tama na ang nalaman nito na security expert siya and then, nakita kita. At hindi kita nakilala. Pagtutuloy nito, humarap siya rito. Nakalimutan mo ang lahat and yet, nagtayo ka ng isang bahay na katulad nitong sa atin. Kahit hindi mo sinasadya, you recreated an environment na tulad dito. And then, I kissed you under the waterfalls. At doon ko naisip na may hindi totoo sa buhay ko. Humarap siya rito. I thought I really lost you. I'm sorry. Sabi nito, I am sorry, hindi kita agad pinaniwalaan. Ipinaliwanag nito sa kanya mga ginawa ni Janice hanggang sa pag-amin nito. Hinaplos niya ang mukha nito pagkatapos. Hindi na importante iyon para sa akin. I am just so happy you remembered. Malaki ang naitulong ng mga kaibigan mo. Ngumiti siya. Hindi sila dapat naging ganoon. Bawal sa policy pero minsan, tulad lang ng pagmamahal, hindi napipigilan ang pagusbong ng pagkakaibigan. Gusto ko makita si Daphne, sabi ni Jonas. Hindi nito kailangang ulitin ang kahilingan. Agad siyang bumangon. Inayos ang laylayan ng nightgown na suot at saka hinila si Jonas patungo sa kabilang silid. Doon nila inabutan na natutulog na anak. She is beautiful, bulong ni Jonas. Humarap siya rito at nakita niya ang pagngingilid na luhat sa mga mata nito. Tumingin ito sa kanya. Pwede ko ba siyang hawakan? Ngumiti siya rito. Pinipigil niya ring maiyak. Tumungo si Jonas at binuhat sa kauna-unahang pagkakataon si Daphne. Ipinagahele nito iyon na parang sanggol ng bahagyang umingit dahil sa panggambala ng pagkakahiga. Sa pagkakataong iyon, hindi na nila pinigilan ang sarili. They both cried soundlessly. Daddy is here, baby. Mahina ang bulong nito habang nakayuko bago halikan sa noo ang kanilang anak. Sa labas ng bahay ay patuloy ang patak ng ulan, pero hindi na iyon malakas. It was gentler. Siguradong hulas na iyon pagsikat ng araw bukas. At alam ni Luna, wala nang mas maganda pa kaysa sa sikat ng araw pagkatapos ng magdamag na pag-ulan. 4 na nagagandahang babae ang nakaupo sa mahabang sofa ng opisina ng Fed. Sa posisyon pa lang ng mga ito, ay mababasa na ang personalidad ng bawat isa. Si Luna ay nakasandal sa malambot na sandalan. A half smile was playing on her lips. Si Earth ay nakaupo ng diretso. Kalmado ang itsura nito at tila kasing lamig ng rebulto ng isang Egyptian princess. Si Fire, nakalin sa armrest, isang pwesto na nag-e-emphasize ng kurbada ng katawan nito, ever the seductress. At si Wind ay nakaupo naman sa ibabaw ng armrest sa kabilang dulo. Halatang naiinip na ito sa susunod na mangyayari. Ganoon ang eksenang pinasukan ni Alan. Ngumiti ito kay Rain, tila nahawa sa kasiyahang obvious na obvious sa mukha niya. How is the honeymoon? Tanong nito. Namula ang pisngi ni Rain, pero lumapad ang ngiti nito. About that, Alan. Mukhang kailangan kong humingi ng 9 na buwang bakasyon. Longer kasi kailangang gamitin ang maternity. Napatayo si Wind. Nalaki ang mga mata ni Earth at napadiretso ng upo si Fire. Yes, I'm pregnant. Anunsya ni Rain. Ninang kayong lahat. Sabay-sabat na nagsalita ang tatlo. I'm sorry, biglang sabi ni Alan. Nakakalimutan niyo na yata may policy tayo ukol sa personal na relasyon niyong tatlo. Bawal ang maging magkakaibigan, sabi ni Fire. It's too late for that, Alan. We're already friends, sabi naman ni Wind. Napabuntong hininga na lamang si Alan. He was a reasonable man. After all, alam niya kung kailan kailangang isuko ang isang bagay. Fine. Sige. Rain, take your leave. At kayong tatlo, alam niyo naman na mga ninang ang pangalawang magulang ng mga bata. Halatang may sasabihin pa ito pero pinigilan ng sarili sa nakitang reaksyon ng 4 sa hindi inaasahang sermon niya. Bigla nitong binago ang topic. Anyway, back to business. Iniabot nito ang hawak na folder sa 3 babae. For some reason, wala talagang folder na nakatalaga kay Rain na para bang alam na nito ang sasabihin ng ahenteng nagre-representa ng elementong tubig. Wala ring nanghingi ng paliwanag dito. Mas malimit na tinatanggap nila na si Alan ay pumapangalawa sa Diyos sa pag-alam sa lahat ng nangyayari sa mundo. Fire, baling nito sa tinawag. Yes sir.
Tugon niya, "Your assignment is a rare assignment and a very special one." Sumandal muli si Rain sa upuan at pinanood ang pagbibigay ng misyon sa mga kasamahan. Mamimiss niya ang trabahong ito ng ilang buwan, baka higit 1 taon. Pero masyado siyang masaya para malungkot. Nang umalis siya ng bahay, pinapakain ni Jonas si Daphne. Tinawag nitong daddy si Jonas. Kauna-unahang pagkakataon, hindi niya malilimutan ang expression sa mukha ni Jonas dahil doon. Jonas looked at him with so much joy and love, at iyon ang hindi na siya makahintay balikan. Wala nang mahihiling pa si Luna, kundi ang buo niyang pamilya. Masaya siya dahil bumalik na sa kanila ang kanyang asawa. Destiny na rin siguro kung bakit napasok niya ang trabaho dahil siya mismo nakatuklas sa totoong nangyari sa kanyang asawa. Wala na silang balita kay Janice. Ang alam nila, pumunta na ito ng ibang bansa para makalimot sa pagkabigo sa pag-ibig. Nakakaawa man pero mali pa din na itago niya ang tao na hindi para sa kanya. Masayang masaya sila dahil nagsilang siya ng baby boy na lalaki. Kamukha lang naman ng daddy nito. Ayos naman ang pamumuhay nila. May pagmamahal sa isa't isa, maalaga at ubod ng bait. Hiling niya lang ang malusog na pangangatawan para sa pamilya at ligtas sa anumang trahedya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ng mag-asawang Jonas at Luna at kung paano sila sinubok ng tadhana. Maraming salamat sa mga tagapakinig at taga-subaybay. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat pong muli.